ang dugong Marcos talaga, dugong diktador. At saka meron talaga silang hindi lang addiction sa kwarta, yung klepto ba? Yung klepto na tinatawag, talagang hindi maiwasan na maging magnanakaw. Meron din talaga silang yung tendency na manatili at maghangad na manatili panghabang buhay sa kapangyarihan. Di pa sila nakontento dun sa 20 anyos na panunungkulan ng kanyang diktador na ama. Gusto nilang ulitin at gusto nilang mas mahaba pa sa 20 anyos. No? At gusto nga nilang ilipat pa ang kapangyarihan sa kanilang mga kaanak, no? Gaya ni Charis. No? So sa tingin ko, yung Noel, yan po talaga ay realidad. Kapag hindi nila natanggal si VP Sara, pag hindi nila na-prevent ang pagtatakbo ni VP Sara, dahil alam naman natin na kahit sinong patakbuhin nila, hindi sila mananalo kay VP Sara, talagang sila ay tutuloy sa Noel. Dahil ang ayaw nila mawala sa kapangyarihan at lalong ayaw nila na makabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan. So yan po ay realidad at yan po sa tingin ko ay sadyang mangyayari kung hindi magtagumpay ang impeachment. Magandang gabi, Pilipinas. Welcome sa tambayan ng tunay na opinyon ng taong bayan. Vox Populi, dito ang boses mo ang bida. Sa bawat episode, sisilip tayo sa pulso ng publiko tungkol sa may init na usaping pambansa mula politika, pamamahala hanggang mga isyong direktang nakakaapekto sa buhay ng bawat Pilipino. Layunin ng Vox Populi na maging tulay ng tunay na boses ng bayan. Isang lugar kung saan ang bawat Pilipino ay may espasyo para magsalita, magtanong at makialam. At ngayong gabi, kami ay inyong host. Ako si Jack Argona. Ako naman si Jay Guevara. Ako po si Master Judea. Ako po si Coach Oli. At ako naman si Boss Dada. Tara na, makisali, makiisa at makibahagi sa talakayang nagbibigay liwanag sa ating mga pananaw. Ipakita ang inyong opinyon, magtanong at maging bahagi ng pambansang diskurso. Ito ang Vox Populi, ang boses ng bayan. Uy! Alam mo na, malapit na. Uy, malapit. Malapit na. Malapit na. Ang kauna-unahan, nag-iisa sa Southeast Asia. Sa buong mundo. Sa bumundo ba? Oo. Nahiya kasi ako sabihin. May hambol lang. Wala. Bumundo pala yan. Magkano na? Magbubukas na. Magbubukas. Bubukas na. Pinakamalaki sa buong Earth. Sa buong Earth. Oh. Kasi kung buong universe yan, okay na. Okay na. Ang Ayan. Kingdom of course. Yan. Yan. September 1. abangan po September nyo. 1. Grabe, ang tagal inantay ito ha. Grabe, Ilang isang dekada taon, na ha? ginawa ito. Parang siguro mga 14 years, mga partner. If Ano? I'm not mistaken, nagsimula siya 2012. Oh. Oo. Tapos ngayon, di ba? O sa September 2025, September Ganda, 2026, September 1, 2026, grand opening ng Kingdom dyan sa Davao City. This is Yes. something na kailangang maging proud tayo dahil atin ito. Bukod tangi ito, nag-iisa sa buong mundo, 75,000 seating capacity. At, teka, saan nakalagay yan? Sa Davao. Diba? Galing. Yan ang Mantakin mo, hindi ba? Kita ninyo, nakikita nyo dyan sa screen ngayon, napakaganda nung facility. Napakalaki Oo. yan. Sobra. Napakalaki, no? Hindi mo alam na kaya pa lang natin magkaroon ng ganito sa Pilipinas. Yun. Kaya nga eh. Oh. Tsaka yung mga nasa sahig, mga kuya, yung mga nasa sahig, mga handcrafted yan. Ginawa Yeah. talaga, mano-mano. Yeah. Ano yan, pinadala materyales, tapos sila na nagbuo nito. Yes. Yan ang simbolo ng tunay at matapat na leader. Zero corruption, Zero kaya pala corruption. natin tong ganito sa Pilipinas. Ganda. Yan ang nakakapagtaka. Diyan nakakagulat. Isipin ninyo, pinakamalaki sa buong mundo. Basta hindi magnanakaw ang leader, may ganyan. At partida pa. Nakakulong pa si Pastor Kibuloy. Yan. Kaya sa mga Pilipino, kahit tayo ay hindi miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, kailangan proud tayo. Dapat proud tayo dahil nakatayo yan dito sa Pilipinas na ipagmamalaki natin sa buong mundo. Malita ko, parang gusto yata kamkamin na naman yan. O grabe naman. Lahat May maleta na kayo? Proyekto nga, kinakamkam eh. Oh. Yung pabahay sa Davao, kinakamkam. Yung Sino, tulay sino, sa sino Davao. gustong kumamkam yan? Ewan ko, sino ba mang kakamkam? Mamaya tatanungin natin doon sa guest Tatanungin natin. natin. Kunwari, hayop. Palaka. Sinong kamukhang Ay, Hindi ka matapos, Butike. sinundan na kita. Butiking busog, ganon. palakang nangangamkam? Oo. Pambihira. Bukid.
Palakang dilat ang mata. Pero ito mas matindi. Oh, Kasi bawal tayo magsalita ng masama eh. oh. Pero itong guest natin na yun, Pwede. 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 Kasi wala na kung ano eh. Wala na mawala sa kanya eh. Ano mo sino yung palaka? Palaka. Oh. Please welcome Attorney Harry Roque. Yes, kasama natin ngayon ang nag-iisa. Kamusta po kayo dyan? Palakpakan natin yan. Former presidential spokesperson. Pero pasagutin ko muna kung sino mga nangangamkam. Oh. Ang mga nangangamkam ay mga bangag. Butod. Ngiwi. Uy, bawal yung ano Bawal na yung ngiwi Bawal na yung ngiwi. Kasi merong Bawal isang ang ano ngiwi. merong isang congressman na bawal daw gawing katatawanan ang may kapansanan. Oh. At magdidemanda daw siya. Oo. Sino yan? Ano pangalan niya? Ewan ko, kasi ikaw may kapansanan ka. Oo. Ako okay lang eh. Araw-araw. Manda ka ba, Jack? Oo. Binabatikos ka nila. Ikaw ba, nagagalit ka, nagdidemanda ka ba? Nagagalit ako magkalaban. Maggalit sa kalaban. Pero maggalit sa mga kagaya nyo, lahat. Okay lang. Hindi, pero yung kanilang mga yung mga basher, pagka nagko-comment sila sa'yo, di ba, Oh. puros pang-aalikos na lang din naman ang ginagawa sa'yo. Pero wala naman kaso kasi magastos. Oo. Magastos. Pero ito, bawal na daw. Attorney Harry Roque, paano ba yun? Oo. Kung halimbawa, si Jack Argota, sinabi ko, bingot siya. Oh. Oo naman. Totoo naman na bingot siya. Oh. Pwede niya ba ako i-demanda na dahil sa sinabi kong bingot siya? Ano to, congresswoman? Congressman. Ay, come on, congressman. Oo, ang importante, yan ay nagpapakita ng tunay na kulay ng mga hipokritong mga politiko. Publicly, sasabihin nila sila ay para sa demokrasya. Kung tunay na sila ay para sa demokrasya, bakit sila magdidemanda kapag ang mga mamamayan ay ginagamit yung karapatan ng malayang pananalita? Kung ayaw nila mapulaan sa pamamagitan ng kalayaan ng malayang pananalita, wag sana sila sumabak sa politika. Dahil pag sila ay sumabak sa politika, ay dapat hindi sila balat sibuyas. No? Tanggapin ang mga pula ng tao dahil hindi naman po pwede na puro samba ang kanilang tatanggapin. Siguro, kapag sila lang dyan sa kanilang kamatayan black na yan, pwede sila magbulahan. No? Di doon sila magpurihan kung gusto nila. Pero kung sila ay sasabak sa politika, tanggapin nila ang pula, lalo na kung talaga namang kapula-pula sila. Sabi naman nila, attorney, okay man lang daw sa kanila kung tungkol sa trabaho yung batiko sa kanila. Hindi naman daw sila balat sibuyas. Pero pag mukha na daw yung pinag-uusapan, kapag kapansanan na daw yung pinag-uusapan, hindi daw dapat pinagtatawanan yan. Di ba sila nga, Well, attorney, may tamang pananaw. sila nga, grabe nga sila kung manira, di ba? Magnanakaw na si Inday Sara sa kanila, hindi pa nga napapatunayan yan, kaya nga may impeachment court Pero, grabe sila makabatikos, di ba? Ginagawa rin nilang katatawanan yung picture ni Pastor Kibuloy, ni PRRD. Di ba? Pinaglalaroan din nila yung picture Ginawan niya sa... pa nga ng kanta yan, cartoon. Ginawa Cartoon, pang ganyan. Pero yung kumanta nun, Oo. nakakarakon, di ba? So ano masasabi mo doon, attorney? Sa akin, baliwala sa akin yung pagpula sa itsura. Mas importante yung pagpula sa budhi. Sila siguro may mga kapansanan sa itsura, ang walang gamot, yung kapansanan nila sa kanilang budhi, lalong-lalo na sila yung mga kain-suka. Yang kanyang banta na pagdedibanda, walang pagkakaiba yan sa pagiging kain-suka nila. Dati-rate, magnanakaw si Marcos, diktador si Marcos, ngayon, halikan ang puwet ni Marcos, di ba? Yan ang mga bagay-bagay na talagang nakakasuka at talagang hindi katanggap-tanggap. Pero- So huwag kayong mag-alala, hindi lang po pinupulaan itsura nyo, yung budhi ninyo ay pinupulaan dahil kayo mga kain-suka. Pero attorney, parang napaka unbecoming naman yan kasi ikaw ay public servant. Tapos, kung kakasuhan mo yung mga tao na halimbawa nang mamaliit sa'yo or nangalipusta sa'yo, Frustration na yun, Master Judea. Yung pag, pag, kumbaga, sa sobrang visit na nung tao sa'yo, pati itsura mo, visit na sila yes. So, pwede ba yon na kung magkakaso sila nga, gagamitin pa rin naman nila yung sweldo nila na nanggaling sa taong bayan. So, parang mali pa rin. Well, ngayon, alam na ng tao nga ang tunay na kulay nila. Sila ay kalaban ng demokrasya. Sila ay kalaban ng malayang pananalita. Dahil kung sila talagang nagsusulong ng demokrasya, tatanggapin nila lahat yan. Dahil karapatan ng taong bayan na sila ay pintasan. No? Kaya
dahil sa kanilang paninindigan o dahil sa kanilang itsura, no? Lahat yan dapat tanggapin nila dahil sinasabi nila na pinaglalaban nila ang demokrasya. Pero hindi, nahawa na sila doon sa kanilang amo na magnanakaw at kalaban din ang demokrasya na mga bangag. Sa tingin mo, attorney, no? Kasi dati, alam naman natin na yung kamatayan black na sinasabi mo ay talagang tumutulig siya sa gobyerno. So, yun, parang naririnig ko sa iyo, kung pagbabasya natin ang sinasabi mo, parang magkakakampi na sila. Parang gano'n na lumalabas. Gano'n ho ba? Ay, talaga nagsalip-pwersa na sila. Nagagamitan sila sa isa't isa. At kailangan at yung mga nais magkaroon ng tunay na demokrasya sa ating bayan. Alam naman natin na gaya ng mga bangag, sila rin, ginagawang negosyo rin ng gobyerno, no? Alam naman natin ang estilo ng CPP-NPA, no? Na talagang gagamitin nila ang pananakot at saka yung mga taxation na ginagawa nila sa mga walang kamuwang-muwang ng mga kababayan para sila ay magkapera, no? So wala talaga sila pagkakaiba at dapat magsama-sama sila. At sana huwag makalimutan ng taong bayan na sa panahon ng kadiliman, nagsama-sama yung mga puwersa na yan para labanan ang puwersa ng demokrasya. At ngayon, nananakot pa na ikulong ang taong bayan dahil sila ay nagsasalita ng malaya. Attorney, nung panahon na presidente si Pangulong Duterte, may mga ganyang balat sibuyas din bang mga politiko? Wala. Kung naalala nyo, may mga sumisipsip dati kay Pangulong Duterte na dapat daw i-impeach si Robredo dahil nagsasalita laban kay Presidente, no? Ang ginawa ni Presidente, tinanggal siya sa gabinete dahil hindi naman po pwede na pupulaan mo yung Presidente. At the same time, ikaw ay isang miyembro ng gabinete na isang alter ego. Pero sinabihan niya yung mga sipsip, hoy, itigil nyo yan, wag nyo impeach yan. Bakit nyo impeach yan? Meron niyang kalayaan ng malayang pananalita, no? So siya pa ang pumigil mismo sa kanya mga kaalyado na wag i-impeach dahil sa pananalita itong si Leni Robredo. Pero dito sa administrasyon ng mga bangag, nakikita natin talaga, no, nakapagbanta sa kanilang pagdanais sa manatili sa pwesto na panghabang buhay, gagawin ng lahat para matanggal at masira. At yan ngayon ang pinagdadaanan ni VP Sara. Attorney, di ba nung kampanya talagang ano ka nun parang bisibisihan ka rin nun. Kumbaga, nakikita mo yung mga diskarte ng mga politiko noong 2016 na tumatakbo at alam natin na itong si Leni Robredo ay talagang matindi yung banat niya kay Bongbong Marcos Jr. No? At natatandaan ko nga na si Marcos Jr. ay sinungaling at hindi maasahan sa oras ng kagipitan. Ano masasabi nyo doon sa pananahimik niya at pagpuri niya kay Marcos Jr. ngayon? 500 million! At yung pagbigay ng 500 million. Ano masasabi mo doon? Well, alam mo, tingin ko, lalo niyang sinira yung kanyang pagkatao sa mata ng sambayan ng Pilipino. Kasi talaga hindi natin makakalimutan yung maanghang na mga salita na binitawan niya laban kay Marcos. Sinungaling, magnanakaw, anak ng diktador. Tapos ngayon, ay maraming hindi nakikitang mabuti ginagawa ang presidente. O ano, ang napatunayan lang niya, siya ay nabibili dahil binigyan lang siya ng bilyones para sa kanyang probinsya. Iba na ngayon ang kanyang kanta. So, tingin ko, hindi makakalimutan ng taong bayan yan. Kung siya ay nagnanais pa na tumakbo muli, mas kakaunti pang botong makukuha niya ngayon dahil alam ng tao, wala siyang paninindigan. Pero attorney, from afar, kasi kami dito, parang wala talaga kami maramdaman Baka hindi lang namin nakikita kasi nandito kami sa loob ng Pilipinas. From afar, baka may nakikita ka na nagagawa ni Bongbong Marcos Jr. para sa Pilipinas na talagang pakikinabangan ng sambayan ng Pilipino. Meron po ba? Ang nakikita namin from afar is puro kahihiyan ang ibinibigay niya sa Pilipinas. Alam mo bang napanood ko sa TV dito sa Austria na hindi naman talaga malapit sa Pilipinas, yung tubig baha at basura Ay, grabe na totoo. daan sa Parañaque. Yan ay nakarating na sa telebisyon dito sa Europa. Kung dati-rate, ang pinag-uusapan ay yung Smoky Mountain. Ngayon, ang pinag-uusapan yung basura sa Parañaque. No? At ang imahe tuloy ng Pilipinas ngayon ay isa tayong malaking basurahan. No? Bukod pa dyan, nababalita na nga rito yung tubig baha dahil nga kurakot ang mga namumuno dito sa Pilipinas. No? Yan ang palagi nakikita natin ngayon sa balita. Bukod pa doon sa mga lindol at saka mga iba pang kalamidad na wala ring nagagawang remedyo o pag-ibsa ng kahirapan ng gobyerno. Yan ang nakikita dito sa labas. Puro kahihiyan ang ginagawa ni Marcos. Totoo ba yun, attorney, na yung mga ano dyan, yung mga
taga dyan sa Europe, yung hindi Pilipino kasi understood na yun. Pag Pilipino ka, OFW ka, talagang, ano yan Duterte talaga yan. Pero, totoo, attorney, na yung mga Austrian, mga Europeans, alam na nila yung mga nangyayari dito sa Pilipinas. Alam nila na ang Marcos ay dugong diktador, dugong magnanakaw. Ang palagi nga sinasabi nila, bakit nyo kasi linuklok muli ang isa pang Marcos, no? Alam nila na addict din yang si Marcos, no? Dahil ang una naman lahat hala na siya ay addict ay yung European magazine na Rolling Stone magazine, no? Na nagbalita na nung siya isang estudyante sa Inglaterra, kilong-kilong cocaine ang binibili niya para sa kanyang mga kabarkada dyan sa Oxford, no? So mas nauna pa nilang naalaman ang katotohanan na bangag ang presidente natin dahil yan ay nalathala sa Rolling Stone magazine na isa sa highest-selling magazine dito sa Europe, no? So malungkot talaga ang imahe ngayon ng Pilipinas. Kung sa panahon ni Tatay Digong, taas noo tayo, ngayon talaga parang puro kahihiyan na binibigay nitong si Marcos sa ating bayan. Attorney, si Coach Oli po. Total, nabanggit na rin po itong si Marcos o yung lahing Marcos. Meron po akong dalawang tanong sa inyo. Una, anong masasabi nyo dun sa isang Marcos? Si Amy Marcos. Pangalawang tanong, nakikita nyo po ba si Bongbong Marcos? Kasi hinahanap namin baka napadpad dyan. Asan na kaya yun? Well, alam mo, si IB, kahit papaano, pinasasalamatan ko dahil kinumpirma niya na bangag ang kanyang kapatid, no? Alam niyo ako, dinimanda ako niyang Melvin Matibag na yan sa Korte Suprema para sa disbarment dahil doon sa pulporonic video. Hindi ko ngayon alam kung anong pananagutan meron ako. Gayong sariling kapatid niya ang umamin na addict talaga yung kapatid niya. Pero pinaalalahanan ko rin, no? Ang lahat na ang interes ng Marcos ay ang perang ninakaw nila doon sa 20 taon na sila'y nanungkulan. Nang away magkapatid ay dahil nga ang naging administrator ng estate ng diktador na si Marcos ay si Bangag at hindi ang kanyang manang, no? So wag nating isipin na palibasa parang kakampi na natin ang kanyang kapatid na walang interes ang mga Marcos. Kahit sinong Marcos ang interes nila, yung pera na ninakaw na nais pa rin nilang hawakan, no? Dahil marami pa rin hindi tayo nababawi, no? At pangalawa, nasaan si Bangag, sana tuluyang mawala na siya. Huwag na siya magpakita muli. Please lang. Speaking of estate tax, kasi nabanggit naman ni Attorney Harry Roque yung estate tax. Kasi kamakailan, meron siyang parang forum at tinanong yun sa kanya yung kanyang estate tax na parang lumalabas 200 billion na 203 billion na yung estate tax niya. At ang sinabi niya, dahil daw busy siya sa pagiging presidente, medyo napabayaan daw niya yon. Anong masasabi mo doon, Attorney Harry, na hinahabol nila si Inday Sara sa 125 million na 70 million lang yung hindi pa naliliquidate, hindi pa naman na napatunayan na ninakaw yon, nililiquidate nga. Itong presidente natin, merong ganyang kalaking utang, hindi lang sa, hindi sa Bombay, hindi sa Incheck. Yung utang na yan sa bayang Pilipinas, Attorney, 203 billion. At masipag daw siya, kaya nakalimutan niya na asikasuhin. Alam mo, kaya nga balik ang kriminalidad sa ating lipunan ngayon. Kaya nagkakaroon tayo ng barilan sa mga eskwelahan. Dahil nga po, ang ating pinakamataas na opisyalis ng bayan, ang Pangulo mismo, una-una, Bangag, pinatunayan na yung kanyang kapatid. Pangalawa, siya mismo ang lumalabag sa batas. Ganong ang katungkulan niya ay ipatupad ang batas. Sino ngayon ang susunod sa batas kung alam ng tao na nagdodroga ang presidente? Sinong susunod sa batas ngayon? Alam ng tao, magnanakaw ang presidente at hindi nagbabayad ng tamang buwis. Paano niya hahabulin ang mga mamamayan na magbayad ng tamang buwis? Alam niya, alam nating lahat na 200 billion ang hindi niya binabayaran in estate taxes. Ang leader, para sundan ng taong bayan, dapat maging mabuting leader. He must lead by example. Kung gusto niya tayo ay maging law-abiding, siya mismo dapat maging law-abiding. Attorney, si paring RJ po ito. Sa kabila ng kapalpakan ng administrasyong Bongbong Marcos, may kumakalat pa rin Noel. Ano pong masasabi nyo dyan, attorney? Tunay na nakakabahala yan. Kasi ang dugong Marcos talaga, dugong diktador. At saka meron talaga sila hindi lang addiction sa
kwarta, yung klepto ba, yung klepto na tinatawag, talagang hindi maiwasan na maging magnanakaw, meron din talaga silang yung tendency na manatili at maghangad na manatili panghabang buhay sa kapangyarihan. Di pa sila nakontento dun sa 20 anyos na panunungkulan ng kanyang diktador na ama, gusto nilang ulitin at gusto nilang mas mahaba pa sa 20 anyos, no? At gusto nga nilang ilipat pa ang kapangyarihan sa kanilang mga kaanak, no? Gaya ni Charis, no? So sa tingin ko, yung Noel, yan po talaga ay realidad. Kapag hindi nila natanggal si VP Sara, pag hindi nila na-prevent ang pagtatakbo ni VP Sara, dahil alam naman natin na kahit sinong patakbuhin nila, hindi sila mananalo kay VP Sara, talagang sila ay tutuloy sa Noel. Dahil ang ayaw nila mawala sa kapangyarihan at lalong ayaw nila na makabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan. So yan po ay realidad at yan po sa tingin ko ay sadyang mangyayari kung hindi magtagumpay ang impeachment. Attorney, naalala ko nung election, 2022 election, binabanata na namin yan, estate tax na yan eh. Kasi sinasabi namin, pag pinanalo nyo si Bongbong Marcos, hindi na mababayaran yan. Makakalimutan na yan. Kaya alalang-alalo ko yan eh. Itong 203 billion, ito ay sabi, final and executory. Ngayon, alam naman natin, attorney, gumagana ang bend the law. Just in case, baluktutin nila ang batas ngayon. Sa 2028 ba, pagka maayos na yung nakaupo, pwede pa rin ba talagang balikan itong estate tax? Kasi ang laking tutulong nito sa taong bayan. Alam niyo po, talagang dalawa lang ang sigurado sa mundong ito. Ang kamatayan at ang pagbabayad ng buwis. Kapag makaupo ang isang matuwid na presidente, pati underwear ni Bongbong Marcos hahabulin. Pambayad na kanilang ibinayarang mga buwis. Kaya nga lang, ewan ko lang kung merong tatanggap sa underwear na yan. No? So, pero itaga nyo yan sa bato. Kinakailangan patunayan natin na mapaparusahan ng mga nagkakasala at dapat mauna yung pamilyang Marcos. Yan ang ating pagkakamali. Nung sinuka natin ang diktador na ama niya, hindi natin sila kinulong. Bagamat meron talagang conviction ng kanilang ina, no? Na hanggang ngayon ay hindi pa nakukulong dahil nakaapila pa yan. No? Yan po talaga ang kamalian natin. Dahil akala nila they can get away with anything and everything. Kaya ayun, sa part 2 ng Marcos, talagang sobra-sobra ng pagnanakaw, sobra-sobra talaga ang lantarang kriminalidad. Katulad nung sinabi nyo kanina, attorney, yung mapatungkol sa paglipat sa kamag-anak nila. May posibilidad, pwede ba o nasa konstitusyon ba na ibaba or ibahin nila yung batas para lang makaupo yung halimbawa katulad niya ni Charis, siyempre nasa 30 years old pa lang yan. So may mga balita noon na ibababa nila yung edad para makatakbo ng presidente yang si Sandro. Yun, Parang balikan natin. Binanggit mo kasi si Charis eh. Attorney Harry Roque, medyo nagkaroon lang ng technical problem. Pero yung sinabi ni Jay, yung sinabi ni Jay, kasi hindi ba nagkaroon ng balita si Tito Soto? Isa yun isa yun sa binatikos siya kasi parang sinasabi niya na ibaba yung edad ng mga tatakbong presidente or senator. Sabi nga self-serving yun kasi pamangkin niya eh. Di ba? Pamangkin niya yung Vico. Tapos ngayon, sinasabi nito ni Jay. Pero Jay, ulitin mo yung tanong mo. Nandiyan na si Attorney Harry Roque. Yun, attorney. Alam niyo po, pasensya na kayo. Biglang nawala ang ating signal kasi biglang umulan ng yelo dito. Nakatingin ako doon sa balkonahe ko. Nag-hailstorm. Ay, sana all yellow. Akala namin ninakaw yung internet na wala. Kaya akala ko nagurgur na eh. Nakakuhan ako eh. Hindi magpapagurgor. Hindi tayo papayag na magpagurgor. Attorney, nung Ano po yung kanina tanong? po kasi nabanggit nyo yung paglipat ng termino sa mga kamag-anak ni Marcos. Kasi naibalita kamakailan lang na may plano silang ibababa yung edad para makatakbong presidente. Etong si Sandro at yung iba pa. Alam naman natin na nasa 30 plus pa lang etong si Sandro. So, labag po ba sa konstitusyon yun or pasok sa batas natin?
Well, ang plano nila, alam nilang labagyan sa Salagang Batas, kaya sila ay magkakaroon ng charter change sa pamamagitan ng CONAS. Di ba? Yan ay inamin na ni Senator Ping Lacson na talagang siya ay nakapasok sa isang meeting ng dating Senate President Tito Soto at saka House Speaker Bogie D na ang pinag-uusapan nga ay charter change na ang papalitan ay term limits para wag magkaroon ng eleksyon sa 2028 at yung pagbababa nga ng edad para sa presidente. So nakasulat na po yan sa script. Hindi po yan imposible. Yan ay gagawin talaga nila pag hindi nila natanggal si BP Sara bilang isang kandidato sa pamamagitan ng impeachment at pagsasampa ng mga katong kriminal laban kay BP Sara. So ibig sabihin, attorney, may posibilidad yung mga bali-balita na magtatandem or tatakbo ito si Sandro at si Vico Soto. Ayun ang kasi ibababa kasi etong si Vico ay nasa 30 plus lang din. Tapos si Sandro ganun din. So may mga nababalitaan tayo na yan nga yung gagawin nilang hakbang para ipanglaban kay BP Sara or yan yung... Si wala no? Wala silang... wala tulpo, laglag. Tulpo, yung tulpo. Lamang Wala na. Oh. Tapos itong Wala si na, no? Lenny, Wala wala na din. Si Erwin Tulpo, mas lalo na. Wala na. Galit na galit ang mga Bisaya sa kanya kay Erwin Tulpo dahil parang minamak niya na yung isang Bisaya na testigo diyan or tumayo sa witness stand diyan sa impeachment. Sinabi niya na ba't hindi ba marunong magtagalog, Bisaya. So parang nagalit yung mga Bisaya na mga kababayan natin, no. So malamang sa alamang wala na tong pag-asa. Last niya na yan. Oo, last niya na yan. Walang, Jay Guevara, walang parang nakikitang papalit o ikakandidato. Si Kaya Risa, gusto nila wala yung mga din. bata. Si Risa wala din. Ay, wala na yon si Risa. Oo. Baka, sabi nga, di ba? 00001 na yun no? Baka ma'am niya yung konting miyembro ng kanyang kamatayan black baka hindi pa siya manalo ron, no? Pero gaya na sinabi kumpirmado na naman yan. Yan ang pag-uusap na ng dating Senate President at ng current House Speaker. At kung babasahin yung Saligang Batas, ang kinakailangan lamang para mag-convene ng Congress jointly para maging isang Constituent Assembly ay ang concurrent call ng House Speaker at ng Senate President. Kaya nga, nagpumilit sila na 12-13 at hinalal itong Win Gatchalian na Senate President. Dahil kapag kinakailangan na mag-convene ng Kongreso as CONAS, ang tatawag lang yan ay yung Senate President at Speaker na tinitigala ang Malacanang. Wala pong butuhan dyan pag sila'y nag-convene as CONAS. Yan ay deklarasyon lamang jointly ng Speaker at ng Senate President. Mga banateros, ano pang yung mga tanong? Meron pa kayong tanong kay... Pero alam mo, sa tingin ko, kahit na ipasok pa nila yan si Vico, at saka ito si Charis, malabo rin. Wala din mangyayari. Desperate lang talaga sila Naghahanap sila ng pinartner na nila si Risa, kay Torre, tapos pati itong si Remulla, kung sino-sino Speaking na of Remulla, yan. Boying Remulla, parang tumutunog na mukhang hawak niya sa liig si Martin Romualdez. Hawak niya sa liig si Sandro Marcos. At kung sino-sino pa yung mga politiko na mukhang may mga plano sa 2028. Parang sinasabi, attorney, ito lumalabas to sa mga chismis na mukhang may plano itong Boying Remulla. Anong masasabi mo doon? Well, magplano sila ng magplano kung gusto nila. Pwede naman mangarap, libre pangangarap. Pero habang magkakaroon na isang malayang eleksyon, wala silang kapag-asa. Kaya ako, ang babala ko sa taong bayan, mas realistic na mangyari na sila'y mag-Noel sa pamamagitan ng charter change dahil wala nga silang makukuhang kalaban na mananalo kay Inday Sara Duterte. So sa akin talaga, ang dapat natin bantayan ay yung pagkukonvene ng Kongreso as CONAS dahil tuloy-tuloy na yan. Yan ay talagang express train na yan para sa charter change ng sa gayon, maiwasan ang eleksyon sa 2028 at hindi makatakbo si Inday Sara Duterte. Kaya lumabas, attorney, ang bali-balita na yan. Kasi nakikita natin na si Boying Remulla, ginagamit niya yung mga testimonya ng 18 Marines na nabawasan na ng 4. Si Orly Guteza, mamaya pag-usapan natin, bumaliktad na rin. So,
alam naman natin na nasa testimonya ng 18 Marines yung si George Garcia na nakatanggap din di umano ng maleta. Alam naman natin na lahat ng mga pangalan na nandoon sa Brave 18 sa kanilang testimonya pwedeng imbestigahan nito ni Boying Rimulya. Kaya lumabas yung issue na pwedeng i-pressure kasi parang gano'n ang lumalabas, pinipressure ni Boying Rimulya lahat ng kalaban eh. Pwedeng i-pressure ni Boying Rimulya si Garcia para kung halimbawang totoong may hocus-pocus sa eleksyon, siya ang panalunin. O kumbaga may hawak siyang panakot kay Garcia. Kaya lumalabas yung mga issue niyan. Pwede niyong dagdagan kung tama ba yung mga So si Boy, sa tingin mo, kalaban pa rin talaga. May masama pa. Lahat sila may personal interest. Yun ang alam natin. Pero Ito na lang. Itanong natin kay Attorney Harry Roque. Kasi ano ang basa nyo dito, Attorney? Kasi yung ombudsman, di ba ginamit ng ombudsman yung mga statements nitong Brave 18 na sundalo? At ngayon, parang idinidiin ni ombudsman si Martin Romualdez. Ano basa niyo dito? Kasi si Martin Romualdez gustong tumakbo. Yes. Hawak niya sa leeg. Anong basa niyo dito? Sila ba ay gumagawa lang ng mga drama-drama or talagang totoo itong nangyayari? Well, alam mo, humahanap sila ng scapegoat. Kasi sa akin, ang pinaka-guilty dito sa korupsyon ay ang presidente mismo. Ngayon, sa kanilang ginagawang paghahabol kay Martin, kay Tambaluslos at kay Zaldico, talagang linilihis nila yung pananagutan dahil ang katotohanan, wala namang impluensya yang si Martin, wala namang impluensya yang si Zaldi kung hindi dahil kay Marcos Jr., i.e. Bangag. So sa akin, lahat ng mga hakbang na ginagawa ng ombudsman ay para huwag panagutin ng presidente. Ang issue, talaga bang isasakripisyo nila yung pinsan buo ni si Martin? Ako'y may duda pa rin dyan. Dahil alam mo naman, ang mga abogado may mga pamamaraan. Pwedeng sampahan ng kaso, pero pwede namang lagyan niya ng isang pagkakamali sa impormasyon dahilan para ma-dismiss ka agad yan. No? So makikita talaga natin yan sa lalong mabilis na panahon kung seryoso sila na panagutin si Martin. Pero sa akin, kung si Martin lang ang pinananagot, walang tunay na katarungan ang hangad ng ombudsman dyan dahil kinakailangan panagutin din yung nagbigay ng kapangyarihan kay Martin at yan ang walang iba kundi si Marcos Jr. Attorney, meron pang meron pa ngayong mainit na issue. Yung sabi ni Erwin Tulfo, binigay na daw sa ombudsman at inimbestigahan na nga daw yung flood control issue na yan. Ano to? Sinadya ba nila to na hindi imbestigahan sa Blue Ribbon para hindi makita ng mga Pilipino o malaman ng mga Pilipino yung mga kabulastugan nila? O talagang gusto lang nila mapanagot yung dapat mapanagot? Ayaw nila imbestigahan kasi ang gusto nila selective justice. Ang katotohanan, lahat silang mga politiko may pananagutan. Sa Erwin Tulfo, wag niyong kakalimutan, ACT-CIS yan. Hinahabol nila yung dating Committee Appropriations Chairman na si Eric Yap na ACT-CIS bago naging Benguet representative. No? So lahat sila ay may mga bahong tinatago. Kaya ayaw nilang maisapubliko. Ang gusto lang nila, kasuhan yung mga kalaban nila nang sa ganon, makaligtas sila sa pananagutan. Pero yung revelasyon ni Bunoa na nagkaroon pa sila ng leadership fund, na kada senador, lahat sila ay nagkaroon ng minimum 500 million na kung pwede bang mas malaki, depende sa ranko o committee chairmanship, ay nagpapatunay na talagang systemic na yung corruption dyan sa Kongreso. Kaya nga hindi ko alam kung paano tayo makakausad miski wala na ang Marcos Jr. habang narariyan yung systemic corruption na embedded sa budget making at embedded sa Kongreso. Speaking of leadership funds, attorney, wala daw alam ang Pangulo dyan. Well, in the first place, di naman makakalusot niya kung hindi siya papayag eh. Alam mo, ganyan talaga yung budget process, no? Ikaw magpo-propose, tapos pwedeng baguhin, pero hindi naman bababago yan na walang abiso. Sabi nga ni Zaldico, hindi po pwedeng, mabali ang utos ng hari. No? So lahat ng mga gawain ng Kongreso, lahat yan, kontrolado pa rin ng Presidente. Lalong-lalo na dahil ang budget ay nagbumula sa House of Representatives at alam natin talaga na mas matinding hawak ng Presidente dyan sa Kamara kaysa sa Senador. Dahil sa Senador, posible pang meron dyan mga independyente dahil gaya ng Presidente, ang kanilang mandato ay nanggaling sa kabuuan ng sambayanang Pilipino. No? So sa akin talaga,
Huwag nating ihiwalay ang issue ng korupsyon sa presidente. Siya ang pinagmumula ng lahat ng korupsyon. Dahil kung wala siyang basbas, wala man lang tapang yung mga kurakot sa Kongreso para gawin ang kanilang mga ginagawa. Well, sa akin, nakikita ko parang binusog niya lahat para wag magsalita. Kasi pag nagsalita nga naman, meron siyang ebidensya na, ayun, tumanggap ka rin, di ba? Pero ang tanong ko, attorney, ito ginagawa nilang ginagawa nilang, sabi mo nga kanina, scapegoat itong 18 Marines, talagang ginagamit nila. Kanya-kanya silang gamit dito sa 18 Marines. Pero sa tingin ko, pagka ito ganito ang nangyari, hindi na natin mahahabol kung sino talaga magnanakaw. Masasabi mo ba na pwede pa nating magamit si Saldico bilang alas para mapanagot itong mga magnanakaw sa gobyerno na alam naman natin na ngayon, nagsabuatan na talaga sila lahat? Well, una-una, lahat naman yung mga Marines na yan, empleyado lamang ni Zaldico. So si Zaldico talaga ang nakakaalam kung ano talagang inutos niya dyan sa 18 Marines at kung kanino talaga napunta yung mga perang yan. No? At nagsalita na naman si Zaldico, ano pa bang gusto natin? Kompleto naman ang kanyang salaysay doon sa mga video na rinilis niya, kung magkano diniliver, kasama na dyan yung 25 billion na nakarating presidente dahil nagkaroon nga siya ng 100 billion na insertion. No? So sa akin, habang nandyan si Zaldico, yung mga 18 Marines, kasi sila magbaliktaran, hindi mabubura na yung author mismo, yung nag-utos mismo, ay minsan na nagsalita. Pangalawa, hindi pa naman tapos ang boxing. Nandyan pa yung Adrian Bersamin. Nandyan pa yung dating Chief Justice Bersamin. Nandyan pa yung Amina Pagdanganan. At nandyan pa si Secretary Bunoan na nagsisimula ng kumanta ngayon. Hindi nila po pwedeng itago ang isang mabahong pagnanakaw dahil eventually lalabas ang katotohanan. Kung hindi ngayon, then pagdating sa tamang panahon. Pero tingin ko, parating na tayo sa tamang panahon dahil nagsalita na nga si Zaldico, nagsalita na yung Marines 18, matter of time bago magsalita yung iba pang mga nadadawit. Ako, tingin ko talagang lalabas at lalabas si Zaldico dahil kahit anong tago gawin niya, kinakailangang patayin siya ng gobyernong ito. Dahil pag siya'y nabuhay at nagbigay testimonya, malinaw na malinaw maging pananagutan ng presidente mismo. Kaya aking advice, payo kay Zaldi, tago ka pare dahil ikaw talaga hindi ka lang nais hulihin ng gobyernong ito, nais ka nilang patayin dahil ikaw ang may hawak sa alas, no? Ang sa katotohanan na ang mastermind sa kakurakutan sa sistema ngayon ay ang presidente mismo. Attorney, sabi nyo, tago si Saldico. Hindi kaya naabot na siya kasi biglang tumahimik eh. Diba? Asa Alam mo, na siya? hindi ko Wala nang, maintindihan hindi na kung nasundan bakit yung video niya. Hindi kaya baka nagkaroon na ng agreement yung dalawang kampo? Well, hindi natin alam, no? Pero ako, kung nakikinig si Zaldico, hinahamon kita. Nagsimula ka na iyong revelasyon. Kung gusto mong mapatawad ng taong bayan, kung gusto mong magamit as state witness at makaiwas sa pananagutan dahil ikaw ay meron ding personal na pananagutan sa mga nangyaring nakawan, magsalita ka na ngayon. I-perpetrate mo ang testimonya sa hukuman. Nang sa ganon, kung ikaw ay patayin nila, nandiyan na yung testimonya at hindi na po pwedeng mabaliwala. So paging Zaldico, sana dinggin mo ang aking panawagan. Kaya alam, usong-uso ngayon, attorney, yung nagbabaliktaran. Kasi yung 18 Marines, 4 sa kanila, nag-retract na. Tapos itong nagsimula, yung Orly Guteza, nag-retract na din. Binayaran daw siya ng 150 million, sabi. Or inoferan siya ni Mike Defensor at ni Marcoleta daw ng 150 million, yun daw pangako sa kanya, para magsalita. So sa tingin mo, attorney, ito bang mga pagbaliktad na ito? At kung halimbawa si Zaldico bumaliktad din, bigla siyang gumawa ng video tapos sinasabi niya na lahat ng sinasabi ko noon hindi totoo. Sa tingin mo, makakaapekto pa ito sa unang-una yung perception ng tao na sila ang talagang mga mastermind ng mga pagnanakaw sa Pilipinas? Makakaapekto pa kaya? Well, Boss Dada, lilinawin ko na marami ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabi na hindi tinatanggap ng hukuman ang pagbabaliktad ng isang testigo. Talagang that is viewed with suspicion at talagang yan ay, kumbaga, hindi pinaniniwalaan dahil alam na hukuman na napakadaling takutin, napakadaling suhulan ng mga testigo. Kaya nga lang, depende kung kailan sila bumaliktad. Kung sila'y bumaliktad bago sila magbigay ng testimonya sa hukuman, hindi pa rin mababaliwala ang kanilang naunang salaysay dahil pwede pa rin tignan
yung ebidensya bukod pa dun sa naging salaysay nung bumaliktad. O tignan natin itong nangyari dito sa mga Marines at pati na kay Gutesa. Kung hindi naman babaliktad si Zaldico na siya nag-utos at kung hindi pa rin babaliktad yung 40 na Marines na talagang nag-deliver sila, baliwala yung pagbabaliktad ni Gutesa at yung 4 dahil paniniwalaan pa rin si Zaldico at saka yung natitira pang mga Marines. No? So nagsayang lang sila ng panahon sa kanila pagbabaliktad dahil yan talaga ang desisyon ng Korte Suprema. They view with suspicion and with distrust itong mga recanted testimonies. No? Now, at saka pagdating naman ng panahon, pwede pa rin naman magtestigo to si Gutesa. No? At kung ano ang magiging testimonya na sa hukuman, yun ang bibigyan ng mas mahalagang bigat ng hukuman dahil iba pa rin talaga kapag ikaw ay nagbigay ng testimonya sa harap ng hukuman, mas sagrado yan kaysa sa isang sinumpaang salaysay. So sa akin po, understandable ang mga nangyayari na pagbabaliktad dahil ang hukuman mismo nagsabi na. Kaya nga hindi namin tinatanggap talaga yung mga recantation na alam namin, napakadali manakot, napakadali manuhol. Pero kung meron pa rin natitirang ebidensya para patunayan kung ano yung pinasinungalingang testimonya, baliwala ang pagbabaliktad. Yun na nga, attorney, no? Kasi alam naman natin, kapag titistigo ka bago ka magsalita, you're under oath, di ba? So, dapat may pananagutan sila. Dapat may pananagutan din sila sa batas kasi nag-under oath sila, binitawan nila yung mga salaysay na yon, tapos biglang magre-recant. So, bilang abogado, may pananagutan ba sila doon o pwedeng baliwalain lang yun? Paano ba yan nangyayari? Perjury. Oo. Well, yun nga, no? Perjury yan, no? So kapag talaga napatunayan, talaga naman kapag ikay bumaliktad, umaamin ka na ikay gumawa ng perjury. Dahil parehong sinumpaang salaysayan at parehong mong pinasinungalingan, no? So yan ay talagang admission na ikaw ay gumawa na ng krimen. Ang problema sa Pilipinas, halos walang parusa ang perjury. Walang kulong. Kaya nga dapat siguro, itaas natin ang parusa sa perjury dahil sa ganun, matakot naman yung mga Pilipino magsinungaling, no? Dahil sa Amerika at sa Europa, medyo mataas ang parusa sa perjury kaya talagang siniseryoso nila kapag sila gumagawa ng affidavits, no? At saka yung mga notaryo publiko talagang siniseryoso rin nila yung pananagutan kapag talagang hindi humarap sa kanila mga testigo at nagpeke ng pagnotaryo, no? So sa akin, wala masyadong epekto yung pagbabaliktad kung merong ibang ebidensya na magpapatunay dun sa testimonya na pinasisinungalingan ng isang testigo, pero ang kanyang pagbabaliktad ay ebidensya na siya'y gumawa rin ng krimen na perjury. Paano yan, attorney? Kasi uso na uso ang bendalo ngayon. Paano yan? Kasi nung unang testimonya ng 4 sa 18 ex-marine at si Gutesa, ay may mga ebidensya silang ipinapakita. Pero ngayon na sila ay bumaliktad na at binawi na nila yung mga unang testimonya nila, wala silang maipakitang mga ebidensya kundi puro hearsay lang. Paano kung talagang idiin ng ombudsman etong mga hearsay na mga pinagsasabi nila ngayon? Paano po yun? Well, una-una, no? Dahil meron pa namang 14 na testigong nananatili. Dahil 4 lang naman ang bumaliktad at si Gutesa, pwede pa rin ituloy ang kaso sa bisa nung testimonya ng natitirang 14. Pero dun sa 4 at kay Gutesa, dapat sampahan na sila ng kaso ng perjury. At dapat pag-aralan kung meron pa rin silang mas malaking pananagutan dahil sila naging instrumento sa krimen ng at least graft and corruption kung hindi man plunder. Oo, ayun nga, attorney, meron naman si Gutesa, actually, maraming mga test, ang tawag dito, yung ebidensya, itong 18 Marines merong picture sila na makikita na may mga maleta, tapos nandun si Gutesa. So talagang mahirap na paniwalain na ang taong bayan. Parang yun ba sinasabi mo, attorney, mahirap nang paniwalain ng taong bayan na peke ang lahat ng mga inilabas ng mga ito. Besides, meron pang meron pang 14 na, may 14 plus 3. So parang Saka 17. Ang tanong doon, Boss Dada, talaga bang bumaligtad si Gutesa? Kasi wala namang Parang proof wala na rin siyang traction, hindi na siya magkakagatin ng tao kasi ang tagal Ang tagal na panahon bago siya nagsalita. Nakailang press con na, ilang interview na itong Nahirapan 18 sila, Marines.
Pero kaya nga yun ang nakakatakot kasi baka mamaya yung susunod na lalabas na video si ano na yung nagre-retract, si Zaldico na yung nagre-retract. So paano kaya ititreat ito, attorney, ng government? Pwede ba nilang gamitin na case closed na ito dahil bumaliktad si Zaldico, bumaliktad itong mga unang nagsasabi na nagdi-deliver sila ng mali-malitang pera? Makaka-apekto pa kaya yan? Sabihin na natin bumaliktad yan. Paano naman yung hawak ni Leandro Leviste Ayun lang. na text messages Oo nga. na aling kay Batang Bersamin na nagpapatunay na ang presidente mismo nagkumpirma na siya'y kumukubra galing dun sa mga insertions niya. Diba? So, pabalik rin man ang ilang witnesses, marami pang ibang witnesses na pwede magpatunay ng mga bagay-bagay, no? At ngayon, siyempre, no, habang hawak din ni Leandro Leviste ang mga text messages na yan na nakita na ng ilang mga kongresista, napakahirap na talagang pagtakba ng katotohanan. Lalabas at lalabas yan. Kaya sa akin nga, miski tumanggap yung mga Marines na yan ng milyon-milyones, hindi na po pwedeng mabaliwala ang kanilang mga sinabi, lalong-lalo na habang hindi bumabaliktad ang lahat ng mga testigo. At parang napakadami namang testigo yan para bumaliktad silang lahat. Kaya lang, attorney, alam naman natin, si Lian, wala na rin ngayon sa Pilipinas at yung kasama yung kanyang nanay at alam natin na nagbabadya din yung kaso ng plunder sa kanila galing sa ombudsman. Tanong lang namin, nandyan ba sa inyo? Kasama nyo ba ngayon? Ay talaga. Lahat na lang na napupunta sa Europa, akala nyo na dito. Sabi, no! Naldi! Huwag na, lumabas ka na, huwag ka na magtago. Kasi baka mamaya, Anyway. siyempre kayo, parang lumalabas, political political asylum seeker kayo baka humingi, hindi ba sila tumawag sa iyo, humingi ng advice kung paano nila... Wala. Oo. Pero ako nagbibigay ng advice sa kanilang lahat. Kayo, Leandro, Senator Loren, at saka Zaldico, lalong-lalo na kayong dalawa, Leandro at Zaldico, talagang pwede kayo humingi ng asylum dahil posible na kayo patayin. Dahil hawak ninyo ang talagang mga tunay na ebidensya na magpapatunay ng pananagutan ng presidente. Sa akin, pangalagaan nyo muna ang inyong mga buhay. Dahil talagang merong banta sa mga buhay ninyo, lalong-lalo na alam natin yung isang Satanas ay nagsabi, marami siyang mga Romanians. No? Kung kayo'y nasa Europe, mag-ingat din kayo dahil sabi na nga nung isa, may mga Romanians siya. No? Pero karapatan nyo rin, karapatang pantao yung pag-asylum at huwag niyong ikahiyayan dahil maintindihan naman ng taong bayan na talagang ang dahilan kung kayo nga ay hihingi ng asylum ay dahil kay ginigipit, dahil sinusupil ang katotohanan na magpapatunay na ang presidente talaga ang otor ng korupsyon sa Pilipinas. Yun. Tawag dito, talagang malaking issue to kasi importante sana si Senator Loren dito sa impeachment na nagaganap ngayon sa... Ano ko tumakas na ka? Hindi, wala sila kasi ang sabi, nag-medical leave. Pero ang sinasabi ng Senate, hindi daw nagpaalam sa kanila si Senator Loren na alis. Sa akin yan, hindi nagpaalam Hindi nagpaalam Hindi sa'yo? nagpaalam sa akin Okay lang yun. Matindi ha. Sabi nila, nagsalita ang actually ang ombudsman, yung spokesperson ng ombudsman na baka daw kanselahin yung kanilang mga passport. Posible ba yun, attorney? Na kahit walang kaso? Kalokohan yan. Pananakot lang yan. Ako, ganyan din ang banta ginawa nila sa akin. Na-realize nila, hindi nila makakancel ang passport ko, kaya hinabol nila yung kaso ko para makancel ang passport ko. Pero matapos makancel ang passport ko, hindi pa rin nila ako mapauwi dahil nga ako naman ay nag-asylum. No? At ayon sa batas ng asylum na umiiral sa buong kadaigdigan, hindi ako po pwedeng ma-deport sa bansang aking linayasan hanggang hindi matapos ang aking asylum proceedings. Ako, ditong tuwa ngayon yan si Anticlair. Kasi di ba may issue yan sila, magkaaway yan sila ni Lian Leviste. So baka natutuwa siya ngayon dahil nagigipit na, no? Ano sa palagay niyo? Ewan ko ba kung natutuwa siya, siya ang pambansang joker, no? Ewan ko ba kung itutuwa yan na kahit. Attorney, paano kung halimbawa nag-apply nga ng asylum? So paano tong impeachment na to? Ano ba talaga numero na natin dito? Ano na ba talaga ang majority dito o 3/4 di ba? 16 votes supposedly. Pero kung wala naman si Loren, wala si Bato. 2/3 wala si Loren, wala si Bato. Tapos wala si Marcoleta. Ano na? Kim Gol. Sa akin,
kung walang bendalo, napakalinaw. It's majority of all members of the Senate. Hindi sinabi of all members present and able to vote. So kung ang gusto talaga ng saligang batas ay yung present and able to vote, dapat sinabi yun sa saligang batas. Pero sinabi, two-thirds of all members of the Senate, which means 16. In the same way na walang po pwede maging Senate President na hindi nahalal ng majority of all members of the Senate, which is 13. Pero dahil may bendalo, ayun, nag-insist sila na yung 12 equals 13. Kaya hindi talaga ako magtataka kung pagsasamantalahan ng majority ngayon yan, ng Malacanang ngayon yan, at wala silang 16, na ibababa nila to 14. Hindi ko lang alam kung kakayaan nila ang Supreme Court. Pero ako, nagpapatuloy pa rin ang aking pananampalataya sa Korte Suprema na itataguyod nila ang kataas-taasang batas sa ating bayan at yan ang ating saligang batas. So attorney, talagang Supreme Court lang talaga ang makakapagpigil dyan. Yun lang talaga sa mga gagawin nila. Kasi malamang sa parang At ano taong talaga, bayan. parang itutuloy talaga nila eh. Taong bayan. O di ba, sabi ni Marcos siya nanalo sa snap election. Ano ginawa ng taong bayan? Sinuka ang diktador, napalayas at nailuklok ang Cory Aquino na nung nakarating yan sa Korte Suprema, kinu-question dahil ang dineklarang presidente ng COMELEC ay si Marcos Jr. Ang sabi ng Korte Suprema ay nagsalita ng taong bayan, yan ang batas. Ganyan din ang nangyari nung panahon ni Estrada, di ba? O hindi binuksan ng second envelope, walang napakitang pagkakasala kay Erp Estrada pero napilitang umalis sa Erp Estrada dahil naghimutok ang mamamayang Pilipino. Kaya pag pinilit nila ang mga bendalo nila, ang Pilipino napakapasensyoso. Kaya nakikita natin wala pang pangatlong people power pero wag silang maswerte dahil meron din talagang hangganan ang pasensya ng taong bayan. At tingin ko nakakarating na tayo dun sa kaduluduluhan ng pasensya dahil pikam-pika na ang taong bayan sa paglalangoy sa tubig baha dahil sa kakurakutan ng rehimeng Marcos. At no limit na naman ako, yung sinasabi mo magkakagulo, people power, what if mamayari nga yun? Tapos si Bongbong Marcos nagdeklara ng martial law. Ano mamayari? Sino kakaligan ng sundalo? Taong bayan ba o yung Pangulo? Well, dyan naman papasok ang papel ng hubog sandatahan sa ating saligang batas. Nasa saligang batas natin yan. Sila ay protector ng taong bayan. So magdeklara man siya ng martial law, kung ang hubog sandatahan naman ay gaganapin ang kanilang katungkulan na protektahan ng taong bayan, papanig sa taong bayan. Gaya ng pumanog ng taong bayan, ang militar sa taong bayan noong EDSA 1 at sa nung panahon ni ERAP. Kampante ako. Napapanig at papanig ang sandatang lakas ng Pilipinas sa taong bayan dahil ramdam din nila ang kahirapan ng sambayanang Pilipino. Hindi naman ibinapalibas sa sila'y binibigyan ng extra allowance ni Marcos Jr. na hindi lumalangoy sa baha ang kanilang mga kaanak. Tama natin silang lumangoy sa baha at alam din nila na lumalangoy sila sa baha dahil nga sa kakurakutan ng gobyerno ito. Attorney, si paring RJ po, merong kumakalat ngayon, balik po tayo sa impeachment, merong kumakalat ngayon na sinasabi nila na si Senator Chis Escudero daw, nagkikipag-usap dun sa mga senator judge na kasama dyan na nagkakalap daw ng 16 votes. Sa tingin nyo, dahil ba maganda ang performance ni Senator Chis at laging nasusuplak yung prosecution, kaya pinapakalat to para siraan lang siya? Ano sa tingin nyo, attorney? Hindi ko nakuha yung unang parte ng tanong, no? Ang nakuha ko lang yung palibasang maganda yung performance ni Escudero. No? Ano yung first part Yung ng tanong? ano po, Wala kasing first part. meron kasing kumakalat dyan ngayon, nababali-balita, na kumakausap daw si Senator Chis ng mga senator judge na magkakalap daw ng 16 votes to impeach BP Sara. So, naniniwala ka ba doon na talagang totoo yun o sinisiraan lang si Escudero dahil lagi niya nasusuplak yung prosecution? I can confirm na nakakalap ako ng isang kumpirmasyon sa isang di umano na kinakausap ni Chis Escudero na hindi siya kinausap ni Chis Escudero. Hindi ko nasasabihin kung sino yon, no? Pero dahil merong at least isa doon sa pinangalangan na di umano'y kinakausap ni Chis Escudero na nagsabing, hindi nga sa akin tumatawag yan,
walang katotohanan dyan sa balitang yan. And therefore, sa bilang tugon sa iyong katanungan, posible na sinisiraan itong si Chis Escudero, bagamat hindi pa natin alam kung ano talagang paninindigan ni Chis Escudero. Siyempre, kinakailangan niyang bumangon ng kanyang papel dahil siya nga'y bumaliktad at sumapi sa mayorya at siguro ito pagiging patas sa impeachment trial at nakikita naman natin talagang patas siya at meron siyang kakayahan ay ang kanyang pamamaraan, no, para makabawi dun sa kanyang pagbabaliktad sa dating mayorya, no. Pero it's too early to see kung ano talaga ang magiging agenda ni Chis Escudero. Pero dahil kakilala ko itong si Chis Escudero, high school pa kami sa UP, no, ang masasabi ko lang, in the end, nananampalataya ako na papanig itong si Chis Escudero sa sambayanang Pilipino at sa ating saligang batas. Mataas pa rin ang aking kumpiyansa na doon siya papanig. Speaking of impeachment, nandoon na rin lang tayo sa impeachment, ano. Itong Attorney Ligutan. Kilala niyo naman siguro yung Attorney Ligutan, yung abogado na ang bagal magtanong. Dalawang parang yung isang witness 3 araw, 3 hearing ang kailangan para matapos lang yung kanyang mga tanong. Yan ba yung nagli-lipstick? Tsaka nagme-makeup. Nakublakon. Tanungin nga natin kay attorney kung naaamoy niya. Naamoy mo, attorney? Well, ang masasabi ko lang ay, may mga tao na talagang nais talaga magpagwapo sa pamamagitan ng mga artipisyal na mga pamamaraan, pero tayo mga banateros, au natural. Di na natin kailangan ng mga makeup. Di hamak namang mas gwapo na tayo, au natural. No? Pero sa akin, Kaya malinaw attorney, na nagiging... kaya ako na-open. Kaya ako na-open up si yes. Ligutan kasi meron siyang sinabi tungkol sa sa people power. Parang sinasabi niya na kung hindi daw nawala ka na mako-convict naman. May sinabi siya tungkol sa... kung hindi daw mako-convict si VP Sara ay magkakaroon daw ng people power revolution. Ano masasabi no? Kasi parang baliktad Parang lumalabas si Inday Sara pa ang ipi-people power ng taong bayan. Baligtad talaga siya. Well, in the first place, paano sila mag-people power? Hindi naman presidente si Inday Sara Duterte. No? Nakakatawa naman yan. Pero malinaw, matapos ang 16 days, wala pa silang napapakitang kahit anong pagkakasala ni Inday Sara or kahit anong pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Ang kabaliktaran ang totoo, no, na habang umuusad ang impeachment, lalo pang tumataas ang trust at approval rating ni Inday Sara, no? Sa napapakita na nasaan ang betrayal of public trust, lalong pinagkakatiwalaan si Inday Sara habang umuusad ang impeachment at walang napapatunayang pagkakasala si Inday Sara Duterte. Attorney J. Guevara po, may mga balita rin na kumakalat po ngayon na hindi na daw ipapamedya yung impeachment trial sa Senado kasi Inay-live, ano? hindi na daw ila-live. So tama po ba 'yon at nangyari na rin po ba 'yan sa mga unang impeachment trial yung hindi Executive na. i-broadcast sa mga mainstream media? Ang duda ko, yan ang gusto mangyari ng prosekusyon kasi pumapalpak sila. Diba? Pero hindi po yan mangyayari dahil alam ng mga politikong senador na talagang that's a kiss of death pag ginawa nila yan. No? Kaya nga ginawang mga huwes ang mga senador dahil nais na makita ng taong bayan ang pananagutan ng mga pinakamataas nating mga opisyal na gobyerno, kung itatago naman nila ang katotohanan, talagang magagalit ng taong bayan. Pero kung ako nasa prosekusyon, ayaw ko ng publicity dahil lumalabas talaga ang kanilang kapalpakan at yung talagang walang kahit anong ebidensyang mailabas labang kay Inday Sara Duterte. Attorney, no? Is there a possibility na mapabilis ang pagtatapos? Kasi 92 days ito if I'm not mistaken, so nasa 16 pa lang. So ngayon, 16 days na, wala pa rin silang mapatunayan. So ang tanong ko is, may possibility ba na mapabilis ang pagtatapos nito? It's either ma-convict or ma-dismiss ang impeachment na ito? Meron. Kasi alam mo, mga politiko, magaling ang radar dyan sa public opinion. Ewan ko kung napapansin nyo, no? Ako dati, kinikerry ko live sa aking Facebook page ang hearing. Itinigil ko na kasi wala nang nanonood. Napansin nyo ba yan? At mas gusto na lang ng taong bayan, bigyan mo ng summary at sabihin kung bakit palpak na naman ang prosecution. So ganyan na lang aking ginagawa ngayon. No? So nawawala ng interes ang taong bayan kasi nga nangako ang prosecution, ay nako, ito na talaga ang star witness. Tapos wala naman pala. No?
quitis naman pala, no? So sa tingin ko, may posibilidad dahil every time, every day na ginugugol sa impeachment trial, yan ay 25 million pesos courtesy of taxpayers' money, no? Na pwede sanang gamitin para maibsan yung kahirapan ng mga biktima ng baha ngayon sa ating bayan, no? So darating sa punto dyan na talagang it will be the crime of graft and misappropriation of funds kung magpapatuloy pa sila ng isang impeachment hearing na wala namang pinupuntahan at walang napapatunayang pagkakasala. Attorney, do you think na alam na nila na hindi talaga nila may impeach si VP Sara Duterte? Kasi etong si Kapunan, noong na-interview siya ng media, di ba sinabi niya na wag nang tumakbo si VP Sara. Now, kung alam nila na may impeach si Gusto VP pa nila Sara, mag-resign, ano? oo, pagre-resignin. So, ibig sabihin lang nun, hindi talaga nila may impeach si VP Sara. Kasi sabi nga ni Kapunan, wag na siyang tumakbo. Anong masasabi niyo doon, Attorney? Yan ay manifestation na nahihirapan silang patunayan na nilang kaso. Si Lorna Kapunan din ang nais mag-introduce ng mga acknowledgement receipt na hindi nagkaroon ng stipulation ng depensa. Iisa-isahin niya patutunayan ng authenticity niyon. 5,000 ata yung mga acknowledgement receipt na yun eh. So kailan pa matatapos yan? Kaya alam nila na mahirap itong pinasok nila. Ang buong akala nila sa simula pa lang doon sa grave threat, maniniwala na ang taong bayan na may pananagutan si VP Sara. Nangyari nga, lalo pang tumaas ang trust rating at approval rating ni Inday Sara. So paano ngayon yan? Di dapat, ngayon kung mapapansin mo mga abogado, ang dami na nilang sinasabi sa labas ng impeachment court, lalong-lalo na si Lorna Kapunan. Kung talaga naniniwala siya na may ebidensya siya, di ipakita niya. Nag-aantay naman tayong ipakita niya. Hindi naman nangyayari. Wala naman tayong nakikita ng ebidensya, di ba? So, bakit sila sa labas ng hukuman nagsasalita ngayon? Sa akin naman, wag dapat pigilan yan kasi habang sila nagsasalita sa labas at hindi sa loob ng hukuman, alam ng taong bayan, wala sila mapatunayang ebidensya kasi sa loob ng hukuman. O dahil po ba, attorney, dito sa pagsasalita nila dito sa pa-presscon, lagi silang may presscon yung mga congressman. Ano to? Dapat ba makontempt na tong mga to? Kasi lagi na lang after ng impeachment trial, talagang may presscon sila. Tapos kung ano-ano pang pinapakita nila. Wala bang sub judice rule ang impeachment proceeding? Sa akin, hindi ako naniniwala dyan. Kasi ang sub judice naman, talagang intention yan para wag mong impluwensyahan yung mga magdidesisyon. Sa akin naman, hindi pa para ma-impluwensyahan yung mga senador na yan. Doon sa 13 ng mayorya, kahit anong gawin ninyo, sigurado yan, magko-convict yan. Ang issue na lang nila, saan pa sila kukuha ng 3 kung may bibigay doon sa natitira pang minorya, no, na sa tingin ko, wala na siguro. At kung hindi magbabago ang takbo ng kaso na walang napapatunayan, hindi rin sila sigurado na yung 13 nila ay boboto for conviction, ha? Magagaling na politiko yung mga senador na yan. Hindi yan mananalo sa eleksyon kung hindi sila magaling sa politika at hindi magaling ang radar nila sa public opinion. Kapag talaga magpatuloy na walang ebidensya, mababawasan pa yung 30 na yan para boboto sa conviction. Baka mga lahati pa yan. Dahil wala talagang basihan so far. After 16 days, wala tayong nakikita kahit anong ebidensya na unang-una, may tinanggap na pera si Inday Sara Duterte. Pangalawa, na kinurakot na yung pera yan. Walang ganyang ebidensya. Full stop. Attorney, pwede po ba ito na habang may impeachment trial ay kinakasuhan nila si VP Sara? Di ba dapat after ng impeachment? So ano ba to? Parang nalilito na ba sila? Anong unahin? Kakasuhan or impeachment? Paano ba to? Walang pananaw ko dyan, hindi siya po pwede kasuhan na kahit anong kasong kriminal na magiging dahilan sa kanyang pag-alis sa pwesto. So ang issue ngayon, kung yung grave threats na hindi naman siya punishable with life imprisonment na dahilan para siya ay matanggal sa pwesto, ay isang kaso na hindi po pwedeng isampa laban sa Vice President. No? And ako talaga, it's arguable either way. Pero sa akin, mas importante na bago mo kasuhan ng Vice President, patunayan muna na ito ay hindi sagaba lamang dun sa pang-araw-araw na trabaho ng Vice President. Dahilan nga kung bakit nagkaroon tayo ng rule na hindi dapat makasuhan ng mga impeachable officers ng kaso na magiging dahilan sa kanilang pagkakaalis. No? So yung oral arguments ngayon, ang issue dyan is dahil hindi naman capital offense ang grave threats na dahilan para matanggal sa pwesto ang Vice President kung siya ay mapatunayan nagkasala, dapat bang magpatuloy ang kasong grave threats?
Yan ang ireresolba ngayon ng hukuman at yan yung legal issue na pagtatalunan sa oral arguments na kahit anong maging resulta, inaasahan kong iaakit yan sa katas-taasang hukuman. Yung attorney, yung 2 billion plus na magagastos dyan sa impeachment trial, sino dapat ang managot no? Kasi hindi rin birong pera ho yun eh. Diba? So, biruin mo, 125 million ang pinagdedebatihan dyan kung yan ba ay ninakaw o hindi. Tapos yung ginagastos pala dyan is 25 million per hearing na aabot sa 2 billion plus. So sino dapat ang managot diyan pag pag napatunayan na Ako ba, Jim, now? talagang Oo. lang yan na Politika lang. politika lang. Gaya na sinabi ko kanina, no, yung pagpapatuloy ng impeachment trial nito na walang ebidensya, yan ay graft na. Dahil yan ay paglustay nga sa pera na galing sa kaban ng taong bayan. Kung wala talagang ebidensya, dapat itigil na yan. At kung sila ay magpupumilit na ipatuloy yan, magkakaroon ng pananagutan ang mga House Prosecution Panel. Yan po ay isang form of graft, isang misappropriation of funds or malversation of funds dahil alam naman nila na pag-aaksaya lang yan sa pondo ng gobyerno. Yung sinabi nyo, attorney, na dapat ipatigil na yan, sinong dapat magpatawag itong pagpapatigil? Sinong dapat magdesisyon? Initiate ba? Oo. Kasi, But sa syempre, tingin ko, at some point, yung at some prosecution. point in time, Sige, attorney. oo, sa tingin ko, ang si BP Sara magkakaroon ng pagkakataon matapos magpresenta ng ebidensya ang prosecution. Kasi bagamat wala naman sa rules ata yung tinatawag na demurrer of evidence in criminal cases, suppletory pa rin ang rules of court sa impeachment proceedings. At tingin ko naman, meron ng basihan talaga at least dito sa 2 counts of impeachment na wala talagang basihan. At pwede nang ma-dismiss kaagad, no? So pero siguro mag-aantay sila hanggang matapos ang prosecution na presenta lahat ng ebidensya nila at sila siguro at that point ay magkukonsidera na mag-file ng demurrer to evidence bagamat walang ganyang provision specifically no sa rules of impeachment. Doon lang sa rules of court meron, no. So sa akin, kung talaga magpapatuloy ang ganitong trend, remember graft and corruption ang kanilang pinapatulayan dito sa second articles of impeachment. Walang ebidensyang tumanggap ng pera. Walang ebidensya ng urakot si BP Sara. Kung magpapatuloy pa sila, ano klaseng desisyon ang gagawin ng mga West, di ba? At talagang obvious na pagsasamantala lang o pag-aaksaya lang ng pera ng gobyerno kung ipagpapatuloy pa yan. So titignan natin kung ano pa yung mga remaining counts nila. Doon sa bribery, hindi ko alam kung itutuloy pa nila yan. Yung sinabi nila na namigay ng pera si BP Sara sa mga taga-DepEd, sinabi naman ni BP Sara kung saan nanggaling ang pera na yan. So kung ako ang prosecution, baka hindi ko na ituloy yan dahil alam natin na baka kailangan ipatawag ang isang tao, she whose name should not be named, kapag tinuloy pa nila yung bribery count na yan. Kaya lang, attorney, di ba, yung prosecution, sila ang dapat magurong nito. Kaya lang, mapapahiya sila eh. Hindi nila pwedeng admit na hindi nila kayang patunayan. Nakikita naman natin sa mga interview, parang pinapalabas nila na sila pa ang nakakalamang. Lalong-lalo na to si Ridon. Parang kada may press con no, na parang panalong-panalo sila. Pero alam natin yung Alam mo nangyari. Oh. Paano sila mag-exit? Oh, Graceful exit, ika nga. Yan ang maganda sa malayang pananalita. Kahit anong sabihin nila sa mga press briefing nila, wala naman naniniwala kasi nasaan katibayan na tinanggap ni BP ang pera, nasaan ang katibayan na kinurakot ni BP ang pera, wala. So sa akin, kahit ano pang gusto nilang pagpuri sa sarili nila, magbulahat sila sa isa't isa, ang taong bayan, habang magpapatuloy yan, lalo lang lumalakas si BP Sara at lalo lang napapamahal si BP Sara, lalong-lalo na siya lang nakikita ng taong bayan na umiikot-ikot sa lugar ng mga sinasalanta ng bagyo at nakikiramay sa mga biktima ng karahasan sa ilalim ng administrasyon ni Marcos Jr. So after 2 articles, attorney, kasi yung article ng grave threats, tas ngayon nandito na tayo sa confidential funds. Meron pang 2 articles na hindi pa natatakal dito sa impeachment. So nangangalahati na sila pero wala pa silang napapatunayan
dito sa yung pangalawang topic nila na article, yung sa confidential funds, wala pa silang napatunayan. Even COA, sinasabi nila na wala silang pruweba na nagnakaw si VP Sara or binulsa ni VP Sara to. Sa katotohanan nga, nililiquidate yung pera, meaning nagamit, hindi binulsa. So, anong ine-expect natin dito sa dalawa pang natitirang articles? Kung itong unang dalawa, wala na silang napatunayan, puro palpak. So, itong susunod na dalawa, sa tingin mo, attorney, malakas pa ba ito? Yung susunod na mga articles? Well, si Darin naman ang nagsabi sa simula ng impeachment na sisimulan nila sa pinakamalakas nilang article of impeachment, yung grave threat. At yung pagpapatuloy ng ebidensya is on the basis dun sa tingin nilang pinakamalakas na mga argumento nila or grounds for impeachment. Nakikita natin puro ampaw. So ano pang aasahan natin sa mga susunod na articles of impeachment? Mas lalong magiging ampaw yan. Sa tingin ko nga, hindi na nila itutuloy ang bribery, no? Dahil kapag tinuloy ang bribery, isusupi na talaga yung pinanggalingan ng pera. At alam natin kung sino yon. At pati nga si Madriaga, pinag-iisipan na nila kung itutuloy pa nila kasi anong mahihita nila dito kay Madriaga. Wala silang mahita, lalabas lang talaga na itong si Madriaga na convict na for kidnapping minsan at nakakulong na naman dahil sa 2 counts of kidnapping, na fantastic ang storya niya, na pinagkatiwalaan daw siya ni Tatay Digong, na wala naman siya kahit anong koneksyon kay Tatay Digong, na siya daw ay naging empleyado ng BP Sara, wala naman siya mapakita talaga kahit ebidensya siya naging empleyado. So talagang pati ang prosekusyon, tinitimbang kung sila magtutuloy pa sa mga walang saysay na mga testigo dahil ayaw rin naman nilang tuluyang mapahiya. So sa tingin ko, yung kahihiyan will come in sometime and magiging dahilan para mas mapabilis ang pagtapos itong impeachment nito. Attorney, bale, kasi itong prosecution, sabi nga nila, sobrang nag-uulan itong mga nakaraan, so ang daming baha. Nagagalit sila kasi ang hina ng nung kanilang argumento, mahina na ngayon kanilang kaso, napopostpone pa nang napopostpone kasi isang araw lang ngayong linggo na to nakapag-impeachment hearing. Sabi nila, dapat daw dagdagan kasi nawawalan daw ng interest yung mga tao. Oo, parang inaamin na nila na nawawalan na ng interest yung mga tao dito sa impeachment dahil nga ang sinisisi nila is dahil yung pagkakaantala. So gusto nila maging 4 na araw yung impeachment proceeding. Pag ganun, wala na magagawa Senado, attorney, no, na trabaho. Well, nakakaya na nga sinasabi nila dahil habang patuloy ang pagbaha sa ating bayan, gumagastos tayo ng 25 billion para dito sa walang katuturang impeachment. No? Sa akin, habang tumatagal itong impeachment, lalo nagiging mas malinaw na ito'y pagwaldas labang sa pera na galing sa kaban ng bayan. So tawag dito, dapat pala magalit sila kay Marcos. Kasi kung yung pagbagyo yung dahilan, ba't nawawalan ng gana yung taong bayan sa impeachment, kasalanan ni Marcos yun, hindi nagpa-schedule yung bagyo sa kanya. Oo. Hindi, nasa ano pala si Sinabi Marcos? naman By the way, nasa ano sinabi pala si naman Marcos? Ano po, nag-a-assess po siya ngayon, attorney. Si Bongbong Marcos nag-a-assess ng mga basu-basura. Yun ang ginagawa niya. Attorney, Naglilipit tapos yung party ng kanyang misis dahil sa kanyang kaarawan. Siguro, no, marami masyadong kalat doon sa kanilang pulborodic party. No? Speaking of, attorney. Speaking of, kasi nandoon tayo sa baha, no? So nitong Monday, nag-trending yung napakagandang asawa ng ating presidente. Sabi niya, ito yung eksaktong post niya. Sabi niya, Happy Monday, everyone. Ito yung kasagsagan na tayo binabaha, attorney. Happy Monday, everyone. Excited to start my birthday sabbatical. No makeup, no hairspray, no terno, no heels, no speeches, no official photos, no meetings, no schedule. Ito yung malupit. No stress. Sabi niya, no stress. Ganda At yun. sabi nga niya, just me and Mother Nature. At may paalala siya. Mayroon siyang paalala sa mga kababayan natin. Yan. Stay safe and stay dry. Ano masasabi mo sa dry na skin niya doon sa kanyang selfie? Attorney. Well, actually talaga binatikos ko siya dyan. At talagang hindi ko siya mapatawad na talagang manhid. Manhid sa mga kahirapang nararanasan ng ating mga kababayan. Parang tuwan-tuwa pa siya. Stay safe, stay dry. Alam naman niya lumalangoy na sa baha dahil kinurakot ng asawa niya at ang kanyang mga aliado pera para sa flood control. No? So sa akin,
dapat naman maging mas sensitibo sa paghihirap ng ating mga kababayan. No? Siyempre, pwede ka magdiwag dahil birthday mo yan, pero wag mo naman at the expense na talagang parang binabaliwala mo yung hinagpis ng taong bayan na dulot na rin hindi ng Mother Nature kung hindi dahil sa korupsyon ng iyong asawa at ng kanyang administrasyon. Ayun, that's the problem, attorney. Kaya nga doon, tiningnan ko talaga yung comment section ng post na yon. Talagang more than 400 reactions. Grabe talaga eh. Ano, Oo. nakita ko parang 35K yung as of kanina. Comment. 35,000 na yung comment. Tapos pag tiningnan mo yung comment, attorney, puros talagang galit na galit Wala sa kayo kanya. nakitang Bugbog maganda? na bugbog. Wala, meron, may maganda pero walang muka. Yung mga Yung alam mong trolls. yun lang yung nagsasabi na maganda siya, wala pang muka. Oh. Pero totoo naman yung sinabi niya eh. Stay dry. Dry na dry. Dry na dry, parang desierto. no? Parang gusto niya siguro mangyari, tumulad kayo sa akin, dry din ako. Ganun. Yun nga, paanong stay dry, attorney? Paanong stay Ibang dry? klaseng dryness yan. Kung paanong stay dry kung lagpas tao ang baha ng mga oras na yan? Ang sabi kasi ni yung dito, asawa nga nung kaibigan mo, attorney, sabi nung kaibigan mo na si Claire Castro, hindi naman daw masamang ipagpasalamat sa Panginoon yung another life. Ay, hindi natin alam kung sinong Panginoon ba yan. Si Lucifer ba yan? O si Satanas ba yung Panginoon na yan? Kasi sigurado ko, hindi yan Panginoon sa itaas yung sinasabi nila. Mga kriminal tong mga ito, hindi umano eh. Attorney, ano masasabi mo doon? Sinabi ni Claire Castro. Well, alam mo, nagpapasalamat ako na siya tagapagsalita ng presidente. Kasi kung galit na ang taong bayan kay Marcos dahil siya ay bangag at palpak, lalo pang magagalit dahil kay Claire. So maraming salamat, Claire, at pinadali mo ang trabaho namin. Talagang lalo ng visit sa boss mo ang taong bayan dahil dinadagdagan mo pa ang kanilang buwisit sa presidente mismo. Attorney, no, from the trend na dumadaan sa ilalim ng lupa, hihigupin yung tubig baha. Tapos ngayon, mayroon na naman bago, kuryente. Do you think, yung basura gagawin kuryente pala. Do you think magagawa pa nila yan na hindi nga nila Taon nagawa na lang. noong 4 na taon? Ngayon, 1 kalahating taon na lang to magagawa pa kaya nila yan? Yan ay patunay na wala silang intention umalis sa 2028. Kasi yung mga proyektong yan, hindi yan matatapos in 1.5 year. Matatapos siguro yan after 10 years, no? So mukhang may plano talaga sila na ulitin ng 20 years ng Marcos Part 2 bilang presidente. Alright, So, so pa tubig eh. Yung tubig, iipunin. Gagawa daw sila ng maraming mga imbakan dito. Kasi ang alam ko, meron dyan sa BGC. meron, no? So marami daw mga open fields ngayon. Ito pa, sinabi niya, meron daw mga taga-Amsterdam or Netherlands Naku, na oo. pinapunta sila para sa studies. Kung matatandaan mo, attorney, di ba, kwento yan ni VP Sara, na dun sa Davao, yung kanilang master plan ng flood control, nag-invite sila ng mga engineers from Nanakaw talaga, Netherlands. Hindi ba, na kasi nga Netherlands nga, swamp daw yan. So napakaganda ng flood control, kanilang plano dyan, kaya hindi na nag-stay ang tubig dyan, attorney. So ngayon, sinasabi nila, nag-invite din sila mga taga-Netherlands para yung mga open fields daw dito, yung mga football stadiums, basketball courts, lalagyan daw sa ilalim ng imbakan ng tubig para magamit sa pangangailangan. Well, unang-una, saan siya kukuha ng pera? Napakadami na niyang inutang, no? Pinakamadaming pangutang na ngayon ng Pilipinas. Di ko alam kung paano natin yung babayaran pa, no? At saan natin kukunin din ang pera dahil napakahina na ng ating ekonomiya, no? 2.6% na lang ang linago ng ating ekonomiya, samantalang yun na nga, no? Dahil wala tayong sapat na kita, tumataas ang ating pangungutang. So tama na yung mga panaginip na yan. Ang gawin na lang natin kung gusto niya talagang magbigay sa taong bayan, tuluyan na siyang bumitiw sa pwesto na makalagay tayo ng tao na nasa tamang pag-iisip. At yan nga si Inday Sara Duterte. Baka matuwa pa sa kanyang taong bayan. Panaginip ba yan, attorney, o amats? Kasi, hindi ba? Kasi hindi siya natutulog eh. Ang No? ama. Amats, mukhang Amat. amats, Oo, kasi, alam mo, ganyan yung mga kakilala ko. May mga kakilala ko na, under the influence. Ganyan, kung ano-ano iniisip eh. Oo, ibang klase yung mga iniisip Oo nga. nila, out of the ordinary yung mga nila. So, itong baha, sabi ni BBM, dati daw, attorney, ang baha, lagpas tao ngayon daw. Hanggang tuhod na lang daw yung baha.
Nakita naman natin sa social media, nagkalat talaga yung mga videos, numaragasa yung tubig, may namatay pa nga, attorney, dahil nung inatake siya, walang nakakita sa kanya, lumubog siya sa baha at sinakay siya sa bangka. Nakita ninyo yung lakas ng agos na yan. Yung iba nga, nagtutulungan na lang yung mga tao, sila na yung binubuhat yung mga bata. So itong ganitong ginagawa ni Presidente, matatawag ba natin tong adding insult to injury? Ano na lang yan, resulta ng pagiging bangag. At wala nang ibang explanation dyan. Talaga ano na yan, nag-hallucinate na yan. Hindi na niya alam kung anong realidad dun sa kanyang mundo na binubuo na kung ano man ang kanyang sinisingkot. Attorney, hindi kaya ito yung dahilan kung bakit ayaw ilabas yung medical certificate nito ni medical nito ni medical record nito ni ni Marcos Jr. Kasi parang sobrang nakakahiwaga na tong mga pinagsasabi nito eh. Parang taga-ibang planeta, no? Talaga Pag di niya naman. nakikita yung nangyayari sa Pilipinas, no? Parang kakagising niya lang lagi. Habang tumatanggi siya sa hair follicle test, lalo tuloy na kukumpirma yung alam na ng kanyang kapatid na talagang may bisyo itong presidente ito. At dahil sa bisyong to, iba na talagang pananaw niya sa realidad. May sarili na siyang mundo. Ito nga, attorney, no? At nang napapansin natin, ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, yung mga existing na ay kinokompetensya niya. Tapos yung mga project na tapos na, yun naman parang kinikredit grab niya. Ano masasabi niyo doon sa inangkin na naman niya yung People's Bill dyan sa Davao na nagsalita na nga yung si Councilor Tech Ocampo na project talaga yon ni BP Inday Sara. So now, ano po ang masasabi nyo doon sa mga sinasabi pa rin ni Claire Castro na pinaninindigan talaga na proyekto daw yan ni Pangulong Bongbong Marcos? Well, kung marami silang proyekto, di yun ang kanilang ilantad sa taong bayan. Pero habang proyekto sa Davao ang kanilang aangkinin, pwede ba? Paano naman magiging proyekto mo yan in the first place doon yan sa teritoryo ng mga Duterte, no? Siguro kung mag-aangkin siya ng proyekto, wag naman doon sa Davao, no? Pero yan ang katunayan talaga na wala siya mapagyayabang ngayon. Dahil bagamat ang panahon ni Digong, ang kanyang centerpiece ay build, ngayon wala siyang mapakita kahit ano. Dahil ang karamihan ng pondo na punta sa flood control, alam natin, linamon lang yan ng mga buwaya na kaalyado ni Presidente, kasama na mismo ang Presidente dyan. Dagdagan ko yung kwento tungkol dyan. Kasi nung weekend, kasama namin si Mayor. Natanong ko yan sa kanya. Sabi ko, Mayor, anong masasabi mo na kinukuha yung proyekto niya? Alam mo ba si Basti natawa lang? Parang wala siyang pake. Diyos kanila na. Pero tinanong ko siya, pero Mayor, meron lumabas na picture na inaugurate mo yung proyekto na yon. Alam mo sabi niya, alam niyo sa totoo lang, hindi ko nga matandaan na ginawa ko yun eh. Hindi daw niya matandaan na ginawa niya Sobrang dami yun. nilang Naka-face nagawa. mask Hindi pa yung siya sa nun sobrang dami nang nagawa. Kasi parang hindi nila inaangkin yung proyekto eh. Sabagay. Kasi para naman sa tao yun eh. Hindi mo naman dapat ipagmalaki Ganun yun. sila, Dapat no? yung tao ang magsasabi na salamat kasi Tama. ginawa mo to para sa amin eh. Kasi si Pangulong Duterte ganyan, pag tinanong mo siya, Pangulong Duterte, marami ka bang nagawa para sa Pilipinas? Ibabalik niya sa'yo eh. Self-serving kasi pag sinabi mo, akin to. Trabahador Diba? ako. Yung mga Ng Duterte, gobyerno. ganun sila. Sabi nga niya, hindi ko na matandaan na ginawa ko. Nakita ko lang sa post na nag-inaugurate pala ako dito. Pero 2021 yun, vice mayor pa siya. So paano nilang sasabihin na kanila? So yun ang kaibahan, Attorney Harry, no? Nung mga Duterte versus itong mga credit grabber na mga Marcos, ano? Tama ka. Alam mo, si dating Presidente Duterte, baduy na baduy siya dyan sa this is a project of President Duterte. Pinagbawalan niya yan kasi nababaduyan siya. At ang kanyang dahilan, lahat ng proyekto na meron ng gobyerno, yan ay proyekto ng taong bayan Pilipino at hindi ng politiko. Kaya nga, attorney, parang lumalabas, parang sabog ito si Bongbong dahil isipin mo, gagawa ng proyekto sa Davao. Pero doon sa bulwarte mo, walang nangyayari. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Meron. Bakit Davao? Meron. Meron pala eh. Meron, maraming tulay. Tulay. Bawal lumaan. Bakit? Bakit? Malalaklag ka. Putol eh. Poste Putol. lang eh. Poste lang. Walang So, ang dami mong gagawin, puro sa Davao. Ang Ito bihira. nga, yung katulad na sinabi ko kanina,
yung existing ng mga project, parang kinakapikat nila. Like itong mga bus. Kasi nagsimula yung bus, alam natin yan, nung pandemic period, yung carousel. Tapos, inadapt yan sa Davao City. Sumunod, si BP Sara nung nanalo. Then, noong gumawa na rin si BP Sara ng libreng sakay, April, if I'm not mistaken, April of 2025, tsaka lang naman nagsimula yung sa DOTR ng gobyerno. So, yun lang napapansin natin. Kayo po ba? Ganon din po ba napapansin nyo, attorney? Parang kinukompetensya ang Davao and at the same time, pag magandang proyekto is gusto nilang angkinin. Oo. Alam mo, ako siguro mapapatawad ko ang pagiging epal kung meron talaga siyang proyekto. Pero yung ginagawa niya pag-angkin sa hindi naman niya proyekto, yan ay talagang hindi na, kumbaga, hindi na mapapatawad eh. Kasi unang-una, yung panahon ng tatay niya, at least kahit paano, miski kurakot yung tatay niya, may mga proyektong napakita, no? Pero siya, kurakot, wala pang napapakitang proyekto, no? So kahit paano sana, kung hindi nila ma-moderate ang kanilang greed, sana, yung pagnanakawan na lang nila, nakawin nila sa mga tunay na proyekto, no? Ngayon, mukhang lahat ghost projects dahil ang kanyang tinuturong mga achievements ay achievement ng ibang mga tao. Kahit nga yung ayuda eh. Di ba yung ayuda nag-umpisa yan nung panahon ni Pangulong Duterte. Para yun dun sa mga naapektuhan, di ba, ng pandemic. Ngayon, ginagamit nila yung ayuda para... Pag-election. Oo, pang vote buying. Na yung vote buying nila. Tapos nandun nakapaskil yung mga mukha May nila. mukha, may pangalan, may Delikado, pera. attorney, no? Delikado yung sobrang busy ng mga mamamayan. Delikado yung 2027 budget. Kasi yan na yung huling budget na pwede nilang kangkungin eh. Kasi mag-e-election na. So ito bang mga nangyayari na to sa tingin mo, attorney? Isa yan sa mga smoke screen nila para hindi mapansin yung mga ipapasok nilang korupsyon dyan sa 2027 budget. Obvious na bagamat marami pang mga hindi nasasagot ng Kongreso, gaya ng sa nanggaling yung mga dinagdag na pondo for unprogrammed funds na hanggang ngayon na hindi nila nababigyan ng kasagutan sa kataas-taasang hukuman. Heto na naman ang pinakamataas na budget sa ating kasaysayan, 7 billion na. Abay, sinasabi nila na 107 billion lang daw ang flood control dyan. Hindi totoo yan. Dahil nakapasok ang flood control doon din sa budget ng PMO, ng DPWH, sa regional office, sa national office, at sa mga district offices. Dahil magtataka kung mahigit 1 trillion nga ang nakalaan para dyan sa mga flood control na yan na ikinalat sa buong budget. At huwag natin kakalimutan ang confidential fund ng Presidente, abay na doble pa ngayong taon nito, 10 billion sa panahon ng eleksyon. Samantalang hinahabol si Inday Sara Duterte para sa 125 million na nanggaling din sa Office of the President, ngayon 10 billion ang hinihinging confidential fund. So malinaw sa akin talaga, lalapay na naman nila ang budget sa panahon na hindi pa nila nasasagot ang Korte Suprema sa mga bagay-bagay, lalo na may kinalaman sa unprogrammed funds. Wala na talaga silang kahihiyan. Ito pang isang mainit na issue ngayon, Attorney Harry Roque. Yung nangyaring violence diyan sa isa sa mga tier 1 na universities and high school dito sa Zamboanga, no, yung pamamaril ng estudyante. Nakakalungkot itong pangyayaring ito, pero pinupolitika pa rin. Parang sinasabi ng administrasyon na dahil ang si Inday Sara ay nananakot dahil sa culture of violence na pinakalat ng Duterte administration, etong mga kabataan daw, na-adapt yun. Tapos nagkakaroon ng violence because of that. Isa pang nasisisi nila, yung batas na ginawa ni Senator Robin. So parang lahat kasalanan na naman ng mga Duterte and pro-Duterte. So nakapagsalita yung ating spokesperson tungkol sa mga guro na sinasabi niya na hindi naman daw niya sinisisi ang mga guro. Doon muna tayo, attorney, doon sa violence sa mga eskwelahan. Masasabi ba natin na ito yung ibig sabihin or panibagong na naman ba ito? Panibagong parang intervention galing sa langit na kailangan talaga ng confidential funds ng Department of Education para mapigilan etong ganitong mga klase ng krimen. Makes sense, no? Well, kabalbala yung sinasabi nila na Duterte ang may kasalanan dito sa barilan.
Kasi ang katunayan, sa panahon ng mga Duterte, kasama na yung naging DepEd Secretary si VP Sara, walang mga ganitong barila na nangyari. Correct. Kung titignan natin kung bakit, well, nung panahon ni VP Sara sa Department of Education, kasi nagkaroon siya ng confidential funds na ginagamit para nga maiwasan ang ganitong mga pangyayari na banta sa seguridad ng ating bayan. So sa tingin ko, isang dahilan kung bakit walang barilan sa panahon ni Inday Sara, bukod pa dun sa napatunayan na sila ay sumusunod sa batas, ay dahil nga po ginamit ang intelligence fund sa mga tamang pamamaraan at naiwasan ang ganitong mga karahasan. Pangalawa, tingin ko nga kaya nagkakaroon ng ganitong lantarang kriminalidad dahil na rin nakikita nila na kriminal yung presidente at nawala na yung takot sa puso at isipan, pati ng kabataan na dapat wag gumawa ng krimen. Dahil nakikita nila na pinakamalaking kriminal ay ang presidente mismo. Nung narinig ko to, attorney, talagang sabi ko, seriously, ganito na abogado natin. Kasi parang sinisisi ni Claire lahat sa Duterte. Kulang na lang yung away nila mag-asawa, baka mamaya. Kasalanan ng Duterte. Kasalanan pa rin nila Baste, nila Sara, nila PRRD, no? Pero maidugtong ko lang kasi hindi lang naman ngayon nangyayari yung barilan na yan para isisi sa Duterte. Actually, panahon ko po, nung high school, merong binaril sa loob mismo ng campus namin sa CR, patay. Ang punto lang, lahat na lang Duterte. Hindi ba, bakit, hindi ko maintindihan kung bakit hanggang ngayon nakaupo pa sa PCO tong si Auntie Claire. And that's the purpose kung bakit nandyan si Claire Castro. Dahil dyan sa ginagawa niya ngayon. Kung matatandaan mo yung sinabi sa mga guro, wala namang kinalaman yung mga guro doon sa Zamboanga. Bakit niya biglang ipinasok yung mga guro? Dahil gusto niya ipasok yung mga nambastos kay Pangulong Bongbong Marcos sa Davao na pinagsasabihan siya ng hindi magagandang salita. So para makatira sa mga Duterte, then si Segway, ginagawa nilang yung mga popular na mga sitwasyon sa Pilipinas, ginagamit nila para masiraan yung mga Duterte. Ito, tanong ko kay Attorney Roque. Bilang abogado. Ito si Claire, abogado Di ba abogado to? Abogado Sa ba tingin yan? nyo, attorney, yung ganyang pag-iisip ng isang abogado, talagang hindi niya alam yung sinasabi niya or nagtatanga-tangahan na lang to protect the president. Ang masasabi ko lang, like master, like servant. Kung may sariling mundo, si Marcos Bangag, may sariling mundo rin, si Auntie Claire. Yun, no? At yan ang mundo ay iba sa mundong ibabaw ng Pilipinas. At attorney, etong mga pinaggagawa ba ni Claire Castro, may sapat bang kaparusahan to pagtapos ng termino niya? O pagtas ng termino ni Marcos Jr. Halimbawa, etong kapag si VP Sara Duterte ng presidente, so yung mga ka-fake newsan, yung mga paninisi, lahat ng mga problema sa Pilipinas, ibinabato niya sa mga Duterte. May kaso ba? May pwede bang ikaso sa kanya? Or pwede ba siyang madisbar sa mga pinagagawa niyang to? Sa akin, hinahayaan ko na yung malayang merkado ng ideya na magpataw ng parusa dyan kay Claire Castro. Siguro naman napapansin niya, gaya nung nangyari sa kanya sa Canada, na habang nung kami bumibisita sa mga OFW at pinagkakaguluhan kami ng mga Pilipino, siya, nung lumabas siya sa Canada, minumura siya ng bayan. So, wag kayong mag-alala, lahat po yan ay pinagbabayaran ni Claire Castro. Dahil sigurado ko, kahit saan siya makita sa publiko, minumura siya ng taong bayan. Yes. Attorney, papalikan ko yung sinabi mo na like master, like servant. So, kung ang master gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, si Claire Castro ba, gumagamit mo? Nagtatanong ka. Kasi hindi normal hindi normal yan. Simula pagkakata ko, may alam na ako, nanunood ako ng mga balita. So yung mga spokesperson, maayos. Oo, maayos. Professional. Oo. Alam mo, kagaya ni Harry Roque. Oo. Ganyan ang yan ang spokesperson, matalino. Si Claire Castro, parang matalino kaya na ako nun Di ba? Malabo lang ako, pero mas matalino ako sa kanila. Di ba? Wala akong personal na pagkakaalam kung meron ding issue itong si Claire Castro. Ang sinasabi ko lang talaga, pareho silang merong ibang daigdig. Hindi dito sa daigdig na ibabaw na alam natin. Dahil sa daigdig din,
hanggang baha. Pero sa daigdig natin, talagang lampas tao ang baha. Yun na aking ibig sabihin. Kasi napansin ko, attorney, yung mga mga spokesperson ni PRRD dati talagang hindi matatawaran. Halimbawa, ikaw, attorney Harry Roque, Ano yun? attorney Sal Panelo, di ba? Martin Andanar. Ano to? No choice o wala silang makuha na spokesperson o walang pumapayag na maging spokesperson ni BBM kaya ito na lang ang nakuha nila sa tingin mo, attorney? Papalitan na sana to. Oh. Papalitan na sana. Basta ako nagpapasalamat dahil siya spokesperson dahil lalo pang kinabubusita ng taong bayan ang kanyang presidente. Thank you, Ante Claire. Okay? Yun lang ang masasabi ko. Papalitan na sana eh. Oh. O kaya lang, naghahanap ng kapalit, kahit aso ayaw pumalit eh. Oo, wala daw tumatanggap. Kasi di ba ilang beses nagpalit-palit, ito na lang yung tumagal. Oo nga eh. Oo, ilang beses na nagpalit-palit ng mga spokesperson, siya na lang yung, Matibay, no? siya na yung natira. O, kasi naghahanap talaga sila ng pinakamatibay ang muka, siya lang ang pumasa. So hanggang dulo na to. Oo, palagay ko, ewan ko nga, parang may relasyon na sila eh. Kasi kung makapagtanggol siya, parang Asawa parang eh, no? asawa na siya eh. Oo ba, ako Di ba? pansin ko rin yun. May Napansin ko. nananawagan Ano eh, no? may nananawagan mag-resign daw si Claire Castro. Wag. Diyan Wag. lang yan. Oo. Yan. Yung pag nag-resign yan, walang tatanggap ng trabaho dyan. Wala tayong pagtatawan araw. Ako wala tayong mumurahin. Tsaka yung mga sinasabi ni Claire Castro, yung mga padagdag sa mga kasong kakarapin ni Marcos Jr. pagtapos ng termino niya. Kasi yung sinasabi niya, yun din ang kung ano kasi sinasabi ng spokesperson. Yun ang presidente. So, wag mo yung patanggal. Ayahan mo lang siya dyan. Basta wag kang tumakas, ha? Isa pa pala dito sa hinga natin si attorney, kasi di ba Ateneo, itong nagkaroon ng shooting incident ng estudyante. Bukod sa, ngayon lang to nangyayari sa atin, di ba ito, usually nangyayari to sa Amerika eh. Sa tingin mo ba, na-impluensya na tayo, pati mga estudyante natin ng mga Amerikano? Hindi kaya meron ng kumbaga manipulation ang gobyerno ng Amerika talaga dito sa atin, nakapasok na talaga sila. Kaya pati mga estudyante natin, hindi naman ganito mga estudyante natin before, pero ngayon, ba't ginagawa na nila? Tsaka Ateneo to, attorney Di ba? Ateneo, supposedly, mga anti-Duterte yan. Papaanong maiimpluwensyahan ng mga Duterte, yung mga Atenista na Heswita. Di ba? Alam naman natin, galit na galit ang mga pare kay Pangulong Duterte. So, paano nila ipapaliwanag na may influence ang mga Duterte dito sa nangyayaring karahasan sa mga eskwelahan, lalo na dito sa isang tier 1 na eskwelahan? Well, gaya na sinabi ko, ang tingin ko kaya nagkakaroon ng ganitong kriminalidad sa ating mga eskwelahan ay dahil dun sa leadership by example. Si Marcos Jr., sinabi na sarili niyang kapatid, ay bangag, gumagamit ng droga. Ano ba ang tinuturo sa eskwelahan? Huwag gumamit ng droga, di ba? Si Marcos Jr., sinasabi na ang mastermind ng korupsyon sa Pilipinas, bawal magnakaw. Ano ba ang tinuturo ng mga Heswita, mga pare? Bawal magnakaw. Pero dahil nakikita nila na ang presidente mismo ang siyang lumalabag, sino sila para hindi lumabag sa batas? Tignan nyo nangyari kay Duterte. Sinasabi niya na dapat sumunod sa batas. Sumunod ang lahat sa batas. Dahil naibalik nga yung disiplina. Ngayon talaga, parang law of the jungle na nangyayari sa atin. At hindi lang yan sa barilan sa mga eskwelahan. Yung kriminalidad sa ating lipunan. Yung napakadaming kriminalidad na hindi pa nababalita. Ang nakikita lang natin talaga yung mga gory na mga krimen na napapadami na. Pero yan po ang resulta ng kawalan ng leadership by example ng isang presidente na hindi talaga sumusunod sa batas. Ayon, Tony, gusto ka pa namin makasama sana kasi marami kami natututunan. Pero inaubos Baka na. makita natin yung mga itinatago niya. Oo, nandiyan baka dyan lumabas si Tony, si si Aldigo, at saka si labas na Lian. kayo. Baka nandyan. Labas na Labas kayo. na Loren, Okay. Leandro, labas na. Magpaalam na kayo dito. Ayun, nakikita nyo nasa likod. Kaya pala dark ang Ay, sumasayaw sila. May rehearsal sila. Meron sila performance mamaya. Kaya pala blur attorney ang background mo nandyan, may tinatago ka dyan. Baka makita. Baka makita mga tinatago. But anyway, attorney, hingan ka namin ng huling mensahe sa araw na ito para sa ating mga kababayan, pati na rin doon sa mga bashers mo dito na mga imbyerna sa iyo kasi hindi ka nila mapauwi. Message nyo po sa ating mga kababayan at payo sa nangyayari kaguluhan sa ating bayan ngayong panahon na ito. Well, kanina habang kami nanananghalian, kasama ko yung isang pastora at talagang sabi niya napapaiyak siya
kapag nakikita niya yung mga larawan ng paghihirap sa ating mga kababayan ngayon habang tayo'y binabaha. No? At mantakin nyo ha, binabaha sila habang wala pang bagyo. Ito'y habagat lamang. Na sa dati-dati naman hindi nagdudulot ng ganitong aberya sa atin. No? Pero ang aming mensahe, well, nasa kamay nating mga Pilipino ang ating kinabukasan. Hanggang kailan tayo magtsatsaga? Hanggang kailan tayo magpapasensya? Tingin ko panahon na para kayo tuluyang magalit na at gamitan ang inyong kapangyarihan para isuka na naman ang isang presidente na walang silbi sa ating bayan. Gawin na po natin yan sa lalong mabilis na panahon. Yun lang po ang ating mensahe. Maraming salamat, Attorney Harry Roque, sa iyong Thank you, Attorney. Thank you, pagpapaunlak. Sana makabalik ka na rito sa Pilipinas. Konting panahon na lang. Uwi ka Sana na. susunod, live na God willing. ano ka namin God dito. is good. Yun. God is good. Thank Laban you tayo. very Laban. Ayun na nga mga banateros, napakaganda ng discussion natin. No? Pero pag-usapan lang natin isang mabilis. Yun nga, yung itong darating na September 1. Ang talagang kinakaabangan na grand opening ng Kingdom sa Davao City, 75,000 seating capacity. Kilabutan na ako. Currently dito sa Pilipinas, ang pinakamalaki is parang 30 to 35,000 seating capacity lang. Pero ito, 75,000 seating capacity. indoor, Made possible by Pastor Apollo Quiboloy and KOJC. Yes. Dugo, pawis at pagpupunyagi ang isinugal dito ng mga miyembro ng KOJC para mabigyan tayo nito. Open to all ito. Hindi ito para lang sa mga members ng KOJC. Sa opening nito ay pwedeng makita ng lahat. Basta't magkakasya. Ilan ba tao sa Davao? Baka maubos ang tao sa Yung mga Davao. nakikita nyo dyan sa screen, may QR code. I-scan ninyo yung QR code para makapag-register kayo. Kasi syempre, Ayan. Tama, bagamat malaki ito, 75,000, sigurado tayo napakaraming gustong ma-experience ito. Kasi nga, dito sa actually sa buong mundo, nag-iisa ito. Yeah. So para ma-experience mo, scan mo yung yung QR code para mag-register ka, makapasok ka sa loob at makita mo yung state of the art. Nakarating na ako ng Coach Oli, Oracle Center, nakarating Oy. na ako ng Staples Center. Parehas tayo. Yung Bitcoin, tawag dito, yung bagong ng Lakers. Nakapasok na ako diyan. Yung Pogo sa Cavite. Hindi Hindi ko ako. lang pinupunta doon. Si Joseph Gota nagpupunta ron. Nakapasok Ortiga na ako Center. doon. Ako, nung kino-construct pa lang ito, 16-day siege. Nakapasok tayo rito, sinasamahan Yes. natin yung mga kampo ng demonyo ni General Torre na Nagkadapa-dapa. nagkakalkal dito eh. Nagkadapa-dapa pa ako dyan. Ang ginagawa pa yun mamatay si Master Judea dyan. Kakahabol ng mga pulis eh. Literal na magbubuwis talaga ng buhay. Ngayon, nung napuntahan natin to, hindi pa to tapos nun. Yes. Manghang-mangha na tayo sa sobrang laki CR nito. pa lang. Sobrang dami. Maliligaw ka talaga eh. Ngayon, eto na. Tapos na. Finally. Yes. Makikita natin ngayon na posible pala yung ganitong klase ng magkaroon tayo ng mga ganitong pasilidad basta matino ang leader. Yes. Zero corruption. Zero corruption. Anong mga nakita niyo Magmamahal. dyan? Coach Oli. Tsaka hindi ito basta-basta. Sa likod ito ng airport. Oo. So pag Ganda ng lokasyon. alam mo, pagka bumaba ka ng Davao, lalo gabi, Kita mo to. kitang-kita mo yan. At pwede ka na, mag-tricycle ka na lang papunta dyan. So i-scan nyo yung QR code. Guess po dyan si Stephen Curry, si LeBron James. Wala ko. Hindi Pero po. pwede sila magpunta rito kasi syempre, alam mo na, syempre maririnig ni Lebron to. Tsaka ng mga... Pwede sila magtayo ng court doon sa gitna. Ay, Kahit alam mo ba, dalawang court. kasya dyan ang, if I'm not mistaken, mga a little bit less than 20 basketball court. Yung kasya dyan sa loob nito, sa sobrang laki. Oo. Pag naglagay ka ng isang basketballan dyan, nilagay mo dulot-dulo, Oo. baka hindi nila kayang takbuhin yung pagka sila. Ako na kakalagan yung Malacanang eh. Mahal kong Malacanang kaso gano'n. Ang laki nito. Laki niyan. Grabe. Tsaka totoo yung CR niyan. Ano? Pwede kang kumain. Huwag ka matulog. Pwede Cubicle lang CR niyan. At hindi lang isa. Hindi lang dalawa. Napakadami. Napakarami. Napakadami. Hiwa-hiwalay po. Lahat. Lahat may aircon. Labing tatlong escalators ang nandirito. Tapos, para maikot mo to, may golf cart dyan. mga Yun. boss. Oo. Umiikot. Tapos yung VIP lounge nito, mas malaki pa sa mundo ni Bongbong. At meron sariling Meralco sa loob.
Nako. May sarilong power supply. Power supply. Ko. Ayan, no, nakikita nyo, yung elevator nila. Dito lang kayo sa Pilipinas makakakita niyan sa Davao City. Yes. Kaya talagang napakaano nito, napakaganda nitong... Kaya pala, lahat ng mga ambassador, mo na pumunta. Yan. Ay, lugar sa kingdom na Relax yan. lang. Issue yan, ha? Oo, kasi Nagagalit na naman yung mga... gusto nila makita yung kingdom eh. Siyempre sa airport niya bumababa, di ba? Oo. Ang kita nila, OMG, what's that? Hindi Alam talaga. nyo, lahat ng design dito, makikita mo, yan, mga from the tiles, yung posisyon ng LCD, salamin. Oo. Isang tao lang nag-design yan. Ayo. Yes. Walang iba? Isang utak lang ang nag-design yan. Oo, Pastor. walang iba. Bawat detalye, no? Bawat detalye. Pastor Apollo Kibuloy. Kaya yan ang nakakagulat dyan. Partida nga. Nakakulong pa. Nakakulong pa. Yan ang leader. Ito ang resulta ng zero corruption Hindi at magnanakaw. matinong leader talaga. Biruin mo, ha? Ito sinasabi ni Pastor, ang CR, gawin yung pupwede kayong kumain. Ganun kalinis. Pupwedeng tulugan. Pupwedeng kumain. O, Malinis dyan. talaga eh. Ganun Malinis. talaga, napakalinis dyan. No? Dati, sabi ko nga kanina, nadadapa-dapa pa ako dyan. No? Naghahabol-habulan kami ng mga pulis. Ang dilim-dilim dyan. Eh, oh. Pero ngayon, sa wakas, sa sobrang dedicated ng mga miyembro at ng mga leader ng Kingdom of Jesus Christ, ayan na, September 1, magkita-kita po Grabe, tayo no? dyan. Oo, September kita-kits 1. tayo dyan. Nandiyan Gawan na- yan. Akawan niya. Gawan yan, ha? Doon ako sa green, ha? Green out Oo, ako. si Sir Jack, palagay ko sa CR na siya. Sabi niya, Kasi magaling ako, CR. CR daw. Oo. Doon ka na lang. Walang biro, sa mga pupuntagan. Content nyo, tag nyo ako. Kung hindi ako nagsasako na totoo. CR pa lang yan, malinis. Mahihiya ako umihi. Oo, hiya ka. Pigilan mo yung ihi mo. Pigilan mo, lalabas ka na lang. Lalabas ka kasi madudumi yan. So, ha? at eto, magdala kayo ng makapal na jacket, ha? Kasi Ay, may matindi ang aircon dyan. Para kang nasa ano yan, Alaska. Alaska. Para ka nasa Alaska niyan. Okra. Yung fountain. Yung fountain na lang. Sumasayaw. Oo. Oo. May choreo yan. TikTok yung fountain. Dito lang yan. Sa Kingdom. Hindi, Saka yung fountain, yung inumin ha, mineral yan. sigurado ka. Dito yan. Pero Galilee, Galilee. ang nakakatakot dyan, Ayaw man baka yung... ang kinin na naman. Hindi na maangkin yan. Hindi Pero na- ito, siyempre, palakpakan natin ang Kingdom of Jesus Christ. Okay? Yan. Zero corruption. Zero corruption. Mula kay pastor hanggang sa Mga kauli-ulian ng leaders, membro, mga hanggang leaders. sa mga members. Oo. Alam ninyo bawat membro ng KOJC na makikilala nyo, isa sa may-ari ng... May-ari sila Yeah. dyan. Oo. Pag-aari Yun ang kalupit. nila yan. Kinikilabutan na naman ako. Kasi nakapasok na tayo dyan eh. Yes. May mga video pa ako dito. Hindi ko pa na-upload kasi hindi pa pinapakita. Ngayon pwede na. Bawal Pwede na. i-upload na natin. Oo, ma-experience na natin lahat. Tsaka ito rin ang kagandahan ng isang leader na may vision. Yan. Kasi imagine nyo itong vision na to ni Pastor Apollo Kibuloy, matagal na panahon na yan. Pero dahil nga sa kanyang, alam mo yon yung political will, yung kanyang will as tagasunod ng Panginoon, yung inatas sa kanyang task na gawin ito para sa kanyang mga miyembro. Natapos niya, mahaba man, matagal man na inabot. Alam nyo kaya umabot ng matagal ito, umabot to ng more than 10 years na ginagawa. Kasi walang utang to hindi nila inutang ito. Yes. Inikon yan. Oo, pera nila ito, yung kanilang kasipagan sa mga ministries nila, yung kanilang fundraising, yun. Kung tatanungin nyo, saan napupunta ang pera ng KOJC? Ito, isa. Isa pa lang ito, Isa lang yan, Isa pa lang ito sa mga properties ng KOJC. Nakikita natin may pinupuntahan eh. Meron. Kasi ito, maisingit ko lang Kasi merong isang church, hindi nakapagtayo ng church building. Oo, wala. Wala. Saan sila Oo. nagaganon? Naghudas na nga ngayon eh. Hudas na. Naghudas Parang kilala ko na. yun, Ayan ang pagka ang leader magnanakaw eh. Sa bilang Pilipino kahit hindi tayo member ng Kingdom of Jesus Christ, Welcome tayo. be proud. Be proud. Welcome tayo dito. Sa atin ito, kasi Tama. ito ay nasa Pilipinas. Yes. Maging proud May tayo. pagmamalaki sa buong mundo. Yan. Kauna-unahan. May tanong ako sa mga Pilipino eh. Gusto nyo yan? Ayusin nyo yung decision nyo, di ba? Yan, tama. Magaling yun, ha? Hindi, tama naman. Kasi Galing, kung gusto natin Okay. naman ganito, kailangan Okay. pumili tayo ng mga leader na hindi kurakot. Yes. Kasi Saka kung walang ito. corruption, may ganito. Eto, nagawa na ni Pastor yung para sa kanila. Oh. Given a chance in the God's will, no?
baka Pilipinas naman ang pagandahin ni Pastor. Yes. Ay, Ay mo. yung bullet rin. Oo, Hindi, yan. ano Yan yan? ang kinakawarap ni Pastor, anay mo. Actually, may plano na, Sir Jack Oo. may plano na nakikita naman natin sa social media kung paano pagdudugtungin mula norte hanggang sa Mindanao. Mula Grimgrit hanggang Sulok. Yan. Sa 2028 yan, sisimulan. Okay. Oo. Kaya doon ka maiinis eh. Kasi alam mo yun, isang tao, dinevote niya yung buhay niya para sa kanyang simbahan. Hindi lang sa simbahan, lumabas siya ng simbahan. Dinevote niya yung wealth ng kanyang simbahan to help yung country, help PRRD, ubusin ang mga komunista. Tapos ganito pa yung iginante nung pamahalaan na tinulungan niya, ikinulong pa siya. Walang hiya, Tapos no? ito pa ang masama, babaliin nila yung batas para ipadala siya sa ibang bansa. Imagine, ginawa na nila kay Pangulong Duterte, gusto nilang gawin kay Senator Bato. Tapos ngayon, dahil mahina yung kaso kay Pastor, walang ebidensya, nakikita nila na madidismiss ito, gusto nilang ipadala si Pastor sa ibang bansa. Kawawa naman yung mga kasama niya dito na mga akusado rin. Kasi may mga kasama siyang mga akusado rito eh. Hindi naman yun yung mga akusado sa So, ibang hindi po bansa. pwede yun, di ba? O so imaginein mo, kung hindi nila tatapusin yung kaso ni Pastor dito, aalis si Pastor, dadalhin sa ibang bansa para litisin doon. Ano ibig sabihin? Nakakulong itong mga kasama niya dito. Co-accuse niya. Hindi Justice pwede yun. delayed is justice denied. So kailangan as soon as possible maayos na matapos na itong kaso niya dito. Then kung kailangan siyang ipadala doon, hindi naman natatakot si Pastor Apollo Kibuloy na Yan. magpunta sa Amerika eh. Lumalang- Gustong-gusto niya nang bumalik doon para labanan ang kanyang mga kaso doon. So Baka maayos yung sistema nun, ha? Walang bias nun. Walang Dapat sa kwenta nun. tamang proseso lang. Boss. Basta, Tamang oo. proseso lang. Basta buhay si Pastor Apollo Kibuloy na makakarating doon at pagdating doon, matatapos siya talaga yung kaso niya kasi nangyari na yan sa ibang mga leaders eh. Yes. Oo. Sa Oo. tingin mo, Boss Dino, parang walang mangyayari sa kaso dito. Kaya Hindi, gusto niya babantayan natin yan. Oo, babantayan natin yan sa mga, kung halimbawa man. Kasi sabi nga ni Harry Roque, bangag daw itong mga nagdidesisyon ngayon. Kung sakali na matuloy yan. Nako, pangalagaan ninyo yung si Pastor Apollo Kibuloy kasi mahal yan ng mga Pilipino. Mahal yan ng hindi ng kanyang simbahan kundi ng buong Pilipinas dahil nga sa mga magagandang nagawa niya. Yun. So, binabalaan namin kayo kung meron kayong hindi ko ma-English eh. Pero siguro maintindihan nila, binabalaan namin kayo kung meron kayong hindi magandang gustong gawin Don't. kay Pastor Apollo Kibuloy dahil mahina yung kaso niya dito at mahina yung kaso niya sa abroad, wag nyo nang subukan. O dahil talagang mag-iingay ang banateros, hindi namin kayo tatandaan. Correct. Susugod kami dyan. Kahit Oo. saan pa kayo. Tsaka alam nyo, matuto na tayong pumili ng leader. Dapat ganito yung klase ng leader na ating tatangkilikin. No, hindi lang ito sa botohan or what. Pero tingnan po natin yung leader na nagsasakripisyo. Hindi nagnanakaw, nagsasakripisyo para sa kanyang simbahan and at the same time, nagsasakripisyo para sa taong bayan. Hindi pa siya politiko niyan, ginagawa na niya yan. Oo, at tingnan nyo naman, nanindigan. Hindi politiko ha, nanindigan para sa bayan. So, wag na tayo magpakalayo-layo sa pagpili. Kung hindi man si pastor, no, wag muna natin pag-usapan yan. Pero yung halimbawa na ganyan, Yung may, matuto tayong pumili, di ba? Yung may karakter na parang Pastor Apollo Kibuloy. Kasi nakikita natin ngayon, Boss Lino, wag na natin piliin yung mga politiko or personalidad na palipat-lipat. Eto si Pastor Apollo Kibuloy, kung tutuusin po, pwede naman lumipat sa kabila para lang matapos ang problema. Pero patuloy siya naninindigan dahil nandun siya sa tama. Tsaka Ito naman ang sabi natin kay Risa Ontiveros, sa mga makakaliwa, Makabayan Black, kay Torre, kay Abalos, kay Boying Rimulya, kay Bongbong Marcos at kung sino pang mga nagtulong-tulong para pabagsakin si Pastor. Akala kasi nila nung ikinulong nila si Pastor, akala nila guguho eh. Akala nila Akala nila guguho ang mawawala simbahan, akala nila mawawala. Ang SMNI, nung tinanggalan nila ng prangkisa, akala nila babagsak ang SMNI. Pero makita nyo naman, kung merong may kasalanan kung bakit mas lalong nakilala, lumago, at mas lalong naging successful itong KOJC. Sila yun. Sila ang may kasalanan. Oo, sila. Bago nila mapabagsak ang KOJC, ikulong nila lahat ng mga members yun. Tsaka ibabagsak. Hanggat may natitirang isa na KOJC member or worker, tatayo ang Kingdom of Jesus Christ. Alam niyo kung bakit? Yung puso ni Pastor nakatanim na sa bawat isa na miyembro eh. Mga minions siya ni Ginawa Pastor niya yan Apollo na Kibuloy eh. mga mini niya. Yan. Kaya itong mga ito, wherever you put them,
Kahit lagay mo sila sa isang tuyot na lupa, tutubuan mo yan. Tutubo yan. Tsaka sobrang Naitulad ko to si Pastor kay BP Sara eh. Di ba si BP Sara, sinisiraan. Pero lalong nagtitiwala ang taong bayan. Eto rin si Pastor, lalo sinisiraan. Yung sinasabi mong gusto nilang gumuho, lalong naitayo yung kingdom. Lalong lumalago ang KOJC. Tahimik na lumalago. Dumadami. Ang KOJC. Fidris pa yung asset niya. Yan, nakapraise pa lalo na kung hindi, partner. Tsaka pansin-pansin talaga na sobrang sobrang mapagbigay nito ni Pastor. Pero pwede niya namang dun lang sa congregation niya. 'Di ba? Dun niya lang ang tulungan niya. Pero hindi eh. Talagang kahit sinong Pilipino, yung mga alam mo yun, walang kapalit na yung iba kasi sa dami na rin ng church na kailangan bago kita tulungan. Pasok ka muna. member ka Ganon. muna. Pero Hindi sila, tayo membro, ah. hindi ka pipilitin. Pero napakalaki tutulungan ng- ka talaga. Yun ang mahalaga sa kanya. Tutulungan ka ni Pastor kahit sino ka pa. Ay, maalala ko lang, hindi tayo member ng KOJC. Hindi. Hindi kami member ng KOJC. Talagang nakikilala namin talaga yung kagandahan nila. Oh. Sobra. Meron Nakakaabot akong gustong i-open. May nagtanong kay Pastor eh. Oo. Sabi, kung halimbawa ba ikaw magiging leader ka ng bayan, papaboran mo ba yung simbahan mo? Ano sabi ni Pastor? Hindi. Kasi yung simbahan ko, tatayo na yan kahit wala ako eh. So yung mga remaining days of yung buhay ko, gusto kong ialay na sa bayang Pilipinas. So kahit basta Pilipino ka. Kahit ano simbahan mo, hindi na natin doon titingnan. Deserve mo lahat na itong mga, kung ano yung meron yung KOJC. Yun yung sinabi niya. Galing. Actually, kailangan maging halimbawa pa nga yun eh. Bilang leader, isipin mo na itayo niya yung ganyang kingdom. At wala nang kailangan patunayan na paboran ng KOJC. Hindi niya kailangan paboran. Eto na Successful na yan eh. Successful. Andiyan dyan na yan. Kailangan pa ba ng tulong yan? Tsaka hindi lang Pilipinas to, buong mundo yan. Lahat ng bansa sa buong mundo, merong maliban lang sa mga Baka baka nga may mga pumunta pa dyan mga nag-documentarist eh para makita. Ay, oo. Ano to eh, Construction Marvel. Isa yan sa gusto kong pinapanood sa sa cable. Sa cable, tsaka yung sa- modern Marvel, yung mga ganyan yung Yan, mga maganda. sobrang lupit na mga construction. Isa to. Galing yan sa utak ng isang tao. Yes. Totoo yan. Ayan, Pastor. Sana lang wag demonyuhin to mga mahihilig sa maleta. Kaya lang baka dupangin pa nila to. Kaya napakaganda nung idea na buksan sa lahat. Buksan sa lahat para makita ng lahat kung gaano kaganda ito. At kung sakali, ang mga satanas sa gobyerno ay biglang ikunin ito, alam na nila kung bakit. Hindi nila makuha yan. Sana. Kasi ito para sa lahat ng Pilipino ito. Hindi ito pag-aari ng isang babaeng ewan. Kasi balita ko, may babae yatang nagsasabi. Si That's Jiggy mine parang daw? nagsabi Ay, nun eh. mukhang palakaraw eh. Sabi, that's mine. Ganun. Nakapalamuka, no? Ayun. So, ayun na nga. Punta kayo, September 1. September 1, Oo. scan QR code. Tapos, register kayo. Yeah. Limited lang kasi yung pwede makapasok kasi 75,000 lang. Ilang million tayo. May magko-concert boy band. Bago Uy, boy band. Banateros boy band. Ay, ang ganda ng sound system diyan, grabe. Ayo. Sana makapasok tayo dyan. Jay Guevara, anong susuot mo pag nakapasok ka dyan? Ay, syempre, white. Kasi ganun White. kaputi ang Bughi. budhi ni Pastor. Lupit. Panay ah. Laki niya, no? Sige na. So, yun, mga Banateros, kung makikita ninyo, wala si Banat Bay, ay expect ninyo sa mga susunod na show ay, tayo? Hatiin natin. Hati na pala kami. So, Paliwanag mo. Hindi, sabi ni Sir Jack, lumipat na daw tayo sa kabila. Sabi niya eh. Naulot eh. Mas Ako na, malaki kaya ang nga bigayan doon. Tatlo lang kami natira no? Nasilaw eh. Ligok lang yun ah. Hindi mangyayari sa Banateros yun. Walang ganun. Pero sa September 1, makikita nyo ang Banateros dyan. Makita-kita. Maraming mga pupunta dyan. Sigurado ako maraming magre-register. Yeah. So, siyempre, napakaswerte natin. Gusto nga na pumunta ni Ni? Bongbong Marcos. Dyan? Sabi ko, wag. Wala, baka masunog siya dyan. Nasunog ka. Sa entrance may drug test eh. Ay, patay. Ayun lang. Meron. Ayun lang. Wala na papasok yun, boy. Imbis na swab test, drug test. Yun lang, cancel. Delikado. Diba? Okay, congratulations ha. Congratulations. Congratulations, KOJC. Pastor, Congratulations, Pastor Kibuloy. And thank you for giving us this
marvelous. Marvelous Na, structure. oh, Diba? na Galing, no? modern World Marvel class. Kingdom. May namimiss ako dito. Ito structure eh. Yung sa kabila, creature. Yung tinutulugan kong sofa. Ay, makikita. Tutulugan ko yun. Ulit. Tatulugan mo ulit. Wala na yun. In-auction na yun, Coach Oli. Wala Dahil na, tinulugan baho mo na yun. daw eh. Oo. Ayan, mga bossing, at dito nagtatapos ang episode ngayong araw ng Vox Populi, ang programang Daluyan ng Tunay na Boses ng Bayan. Abangan ang susunod na episode dito lang sa SMNI Vox Populi, ang boses ng bayan.